Nagsisimula ang drama sa pangunahing babaeng tauhan na si Lucy na nasa klase ngunit lubos na nakatutok sa kanyang pagguhit. Matalino siyang estudyante pero di nakikinig sa guro. Dahil dito, pinagalitan siya at pinapatawag ang kanyang mga magulang kinabukasan. Pagkatapos ng klase, tinanong siya ng kaibigan ni Lucy kung ano ang balak niya. Nakakita sila ng mga lalaki sa labas na kumakaway at inaaya silang lumabas. Sinalubong sila ng kaibigan ni Lucy pero nasa loob lang siya at tutok sa cellphone. Sinubukan niyang i-message ang kuya niyang si Sangyun sa hostel para humingi ng tulong, pero hindi ito sumagot. Pumasok ang mga lalaki at gustong makipagkaibigan ng isa kay Lucy, pero baliwala ito sa kanya. Sa wakas, nag-text ang kanyang kuya pero tumanggi itong tumulong. Malungkot na umalis si Lucy kasama ang kaibigan, reklamong hindi siya tinutulungan ng kuya niya. Hihilingin na lang niya sa ina na ito ang pumunta sa pulong. Pag-uwi, sasabihin na sana niya ito sa ina nang malamang nakauwi na si Sangyun mula sa hostel at nasa kwarto na. Masaya sa balita, pumunta si Lucy sa kwarto ng kanyang kuya upang humingi ng tulong. Pagpasok niya, nakita niya ang isang napakagwapo at cute na lalaki na nakaupo roon. Ito si Do-won, kaibigan ni Sangyun at ang pangunahing lalaking karakter sa drama. Nalilito si Lucy at inisip na nagpa-plastic surgery ang kanyang kuya. Tinanong niya ang lalaki kung kailan ito nagpa-surgery. Sinabi ng lalaki na lumapit siya at tingnan mismo at inamin na hindi siya si Sangyun. Pagkatapos pumasok si Sangyun sa kwarto at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Tinanong ni Do-won si Sangyun kung magkamukha ba sila dahil napagkamalan siya ng kapatid nito at tinanong pa tungkol sa plastic surgery. Nagalit si Sangyun kay Lucy dahil inisip nitong magpapalit siya ng kanyang gwapong mukha. Umalis na siya. Pinigil siya ni Lucy at ipinaliwanag na kailangan niya ng tulong para sa pulong ng mga guro. Tulad ng dati, tumanggi si Sangyun. Umiiyak ng malakas si Lucy, nagpapanggap na sinaktan siya ni Sangyun. Umakyat ang kanilang ina, pinagalitan si Sangyun at sinaktan pa siya. Nagulat si Do-won na nakatayo sa likod niya nang makita ang kapilyahan ni Lucy habang patuloy itong nagrereklamo tungkol sa kanyang kuya. Dinala ng kanilang ina si Sangyun para pagsabihan. Pagkatapos, humarap si Lucy kay Do-won at humingi ng tulong. Ipinaliwanag na kailangan niya ng sasama sa paaralan dahil tinawagan ng guro ang kanyang mga magulang para magreklamo. Una, tumanggi si Do-won, ngunit itinuro ni Lucy na kung hindi niya nabanggit ang tungkol sa plastic surgery, hindi sana nagalit si Sangyun at tumanggi siyang tulungan siya. Sumang-ayon si Do-won sa punto niya. Habang paalis na siya, tinanong niya ang pangalan at paaralan ni Lucy, ngunit hindi sigurado si Lucy kung talaga bang pupunta siya. Ito pa isang pagbabalik tanaw sa nakaraan. Ngayon, lumipat na ang kwento sa kasalukuyan, 3 taon na ang lumipas. Isa ng dalagang babae si Lucy ngayon. Pagbaba niya, nakita niya ang kanyang kapatid na si Sangyun, na ngayon lang muling nakauwi matapos ang matagal na panahon. Di niya kinausap ang kapatid na bihira sumagot sa mga mensahe niya sa hostel. Pinaamo ni Sangyun si Lucy hanggang sa bumati ito. Habang nanananghalian, humingi siya ng susi sa ama para kunin ang gamit nila ng kaibigan niya. Lumipat ang hostel niya nang mas malapit sa kanila. Napagtanto ni Lucy na si Do-won ang tinutukoy at nag-alok siyang tumulong magbuhat ng mga gamit. Tumanggi si Sangyun nung una pero napilit siya ng mga magulang. Pagkatapos ng klase, pumunta si Lucy sa hostel ng kapatid para tumulong. Nakita niya ang kotse ng ama at ang manikang gusto niya sa loob. Habang kinukuha ito, lumapit si Do-won at nagtanong, "Sino ka at bakit mo hawak ang gamit ko?" Nagulat at nataranta si Lucy sa kagwapuhan ni Do-won. Nakilala siya nito. "Ikaw si Lucy, di ba? Yung maliit?" Sabi ni Lucy. Hindi na siya bata kundi grade 11 na. Biniro ni Do-won si Lucy sa pagkuha ng manika. Itatapon na sana ito pero kinuha ito ni Lucy at sinabing kahit malaki na siya ay gusto pa rin niya ang mga ito. Tumawa si Do-won at pinaalalang tinulungan siya 3 taon na ang nakalipas. Sa hostel, walang ginagawa si Sangyun kaya pinagalitan siya ni Lucy sa katamaran. Nang dumating ang mga kaibigan ni Sangyun, pinigilan sila nito dahil baka matakot si Lucy. Nagpakilala ang mga kaibigan niya kay Lucy. Tinanong sila ni Lucy kung totoo bang maraming babae ang nahuhumaling kay Sangyun, gaya ng sinabi nito sa kanya noon. Nagulat ang mga kaibigan niya at tinukso si Sangyun, sabay sabing hindi pa nila ito nakitang may kasamang babae. Masama ang tingin ni Sangyun kay Lucy na gumanti naman ng irap sa kanya, dahilan para mapansin ni Do-won na likas pa rin ang pagiging pilya niya. Nang lumapit si Do-won kay Lucy para kunin ang kanyang telepono, namula na naman siya. Kailangan na niyang umalis para sa trabaho kaya nagpaalam siya. Umalis na rin si Lucy, tinanggihan ang alok ni Sangyun na ihatid siya pa uwi. Nagmadali siyang umalis at naiwan ang kanyang kwaderno sa mesa. Gabi noon nang tawagan ni Do-won si Lucy sa phone ng kapatid para sabihing naiwan ang kwaderno. Hiniling ni Lucy na siya na ang gagawa ng homework na sanaysay para bukas. Sabi ni Do-won, ipapagawa na lang niya kay Sangyun pero pinilit ni Lucy na siya na dahil hindi marunong magsulat ang kapatid niya. Natawa si Do-won at sinabihan si Lucy na magkita sa bus stop bukas ng 6 a.m. Ibibigay niya ang notebook at tutulungan ito sa sanaysay.
Tuwang-tuwa si Lucy at nag-set ng maraming alarm. Kinabukasan dumating siya sa bus stop ng 6:00 ng umaga pero wala pa roon si Do-won. Naalala niya ang araw ng meeting ng mga guru nila kung saan nahuli rin si Do-won. Nagsimula siyang mainis at magalit at habang paalis na siya, nadapa siya at bumagsak. Biglang lumitaw si Do-won sa harap niya at humingi ng paumanhin dahil nahuli siya. Habang naglalakad sila papuntang paaralan, sinabi ni Lucy sa kanya na huwag makipag-usap sa guro tungkol sa kahit ano at sumang-ayon na lang sa lahat ng sasabihin niya. Pinaghihinalaan ni Do-won na baka nakipag-away si Lucy sa ibang estudyante base sa kaseryosohan niya. Pagdating nila sa paaralan, ipinakilala ni Lucy si Do-won sa guro na nagulat nang malaman na ganoon kaguwapo at katangkad ang kapatid ni Lucy. Nagreklamo ang guro tungkol sa kakulangan ni Lucy ng focus sa klase kahit na isa siya sa mga top student. Hindi ito iniinda ni Lucy dahil masaya lang siya na nandoon si Do-won. Dumating din ang fanboy at nagtanong kung totoong kapatid ba talaga ni Lucy si Do-won. Hindi siya sinagot ni Lucy. Pinagalitan ni Do-won si Lucy sa harap ng guro at sinabi niyang palaging pinupuri ni Lucy ang guro sa bahay na ikinatuwa ng guro. Nang humingi ng paumanhin si Lucy, madali siyang pinatawad ng guro. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan naghihintay pa rin si Lucy kay Do-won. Sa wakas ay dumating siya dala ang isang karton ng gatas na ikinasaya ni Lucy. Umupo silang dalawa para mag-aral. Tinulungan siya ni Do-won sa sanaysay pero mas interesado si Lucy na tanungin siya tungkol sa kanyang buhay. Pinaalalahanan siya ni Do-won na mag-focus sa pag-aaral para hindi siya mahuli sa klase. Natapos din ni Lucy ang sanaysay pero hindi ito kumpleto. Habang papasok na siya sa paaralan, palihim na inilagay ni Do-won sa bag niya ang isang tapos na sanaysay na siya mismo ang gumawa. Sinabi niyang sana makatulong iyon at umalis na siya. Tuwang-tuwa si Lucy pero dumating ang fanboy at sinubukang patawanin siya. Mukhang masaya si Lucy kasama siya. Pagkatapos ng klase, umuulan at sinabi ng mga magulang ni Lucy na manatili siya sa bahay dahil nandoon si Sang-gyun kasama niya. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi si Sang-gyun at hinanap si Lucy na nagtatago. Nakita niya ito at inalok na isama siya sa hapunan. Tumanggi si Lucy, sabing magluluto na lang siya ng pansit para sa sarili niya. Gayunpaman, narinig niya si Sang-gyun sa telepono na sinasabing pupunta siya sa isang restaurant kasama ang isang kaibigan. Inakala niyang si Do-hwan iyon kaya nagbago siya ng isip tungkol sa pagpunta. Sa kasamaang palad, wala si Do-hwan sa kotse kasama si Sang-gyun. Naging masama ang pakiramdam ni Lucy, pero bumalik ang saya niya nang sunduin ni Sang-gyun si Do-hwan sa malapit. Inaantok si Do-hwan at nakatulog sa kotse. Patuloy na tinititigan ni Lucy si Do-hwan. Napansin ito ni Do-hwan at tinanong kung bakit hindi siya binati ni Lucy nang sumakay siya sa kotse. Bumati si Lucy, tapos pabirong tinanong ni Do-hwan kung sa tingin niya ay gwapo siya. Nerbiyos si Lucy. Sinabihan siya ni Sang-gyun na tigilan na ang pang-aasar kay Lucy. Nang sabihin ni Lucy na hindi gwapo si Do-hwan, tinanong siya nito kung bakit siya namumula tuwing tinitingnan siya. Nagalit si Sang-gyun at ang isa pa nilang kaibigan kay Do-hwan dahil sa pang-aasar niya kay Lucy. Sabi nila masama siyang tao at sumang-ayon si Lucy. Hindi natuwa si Do-hwan dito at natahimik na lang siya sa natitirang biyahe. Pagdating nila sa restaurant, ayaw bumaba ni Lucy ng kotse at sinabing gusto niyang sumama kay Sang-gyun sa parking lot. Ipinilit ni Sang-gyun na bumaba siya. Napansin ni Do-hwan na parang may pinagdadaanan si Lucy at tinanong kung ayos lang siya. Sabi niya, medyo nakakaramdam siya ng kakaiba at pupunta muna siya sa banyo. Habang papalabas na siya ng kotse, mabilis siyang tinakpan ni Do-hwan ng kanyang jacket. May mantsa ang palda ni Lucy kaya tinakpan siya ni Do-hwan. Pinaghintay siya nito sa banyo habang bumibili sila ni Sang-gyun ng pads. Kahit nahihiya, nakabili sila at ipinabigay ito sa isang babae para kay Lucy. Medyo naiilang si Lucy sa buong sitwasyon pero wala naman siyang masyadong pagpipilian. Paglabas niya ng banyo, sinabi niya kina Sang-gyun at Do-hwan na gusto na niyang umuwi. Pinakalma siya ni Sang-gyun at sinabing ayos lang ang lahat, huwag niyang masyadong isipin at nandyan siya para kay Lucy. Pumunta sila sa restaurant at umorder ng pagkain. Nang malaman ni Do-hwan na hindi mahilig si Lucy sa baka, umorder siya ng hiwalay na putahe para sa kanya. Naantig si Lucy sa pagiging maalalahanin niya. Naglalakad sina Lucy at Minnie papunta sa isang birthday party. Sa restaurant, nagulat si Lucy na makita si Do-hwan na nagtatrabaho doon. Tinanong ni Do-hwan kung kasama niya ang kaibigan niya at pinag-enjoy sila. Umupo sila at nagsimulang tumingin sa menu si Minnie, pero si Lucy ay lubos na nakatuon ng pansin kay Do-hwan. Patuloy siyang palihim na sumusulyap sa kanya at napansin ito ni Do-hwan sabay ngiti sa kanya. Nang pumunta si Lucy para umorder at magbayad, sinabi ni Do-hwan na kulang siya ng ilang dolyar. Sabi niya may buwis daw sa panonood sa kanya. Nataranta si Lucy at sinabing hindi iyon totoo at kung talagang ganoon siya kagwapo, puno na sana ang restaurant. Tumawa si Do-hwan at tumangging tanggapin ang bayad niya, sabay sabing kaya naman niyang sagutin ang gastos. Tahimik na bumalik si Lucy sa kanyang upuan pero narinig niya ang boss ni Do-hwan na binibigyan ito ng advance sa sahod dahil kailangan niya ng pera. Dahil dito, nakaramdam ng awa si Lucy. Biglang dumating si Fu Heng, ang may kaarawan at ang fanboy mula sa paaralan. Nakilala niya si Do-hwan bilang kapatid ni Lucy at binati sila. Nagkaraoke ang lahat para magdiwang.
Pero pinigilan ni Do-hwan si Lucy at pinauwi bago magdilim para hindi na mag-alala ang iba. Sumang-ayon si Lucy at umalis na. Sa susunod na eksena, nagdiriwang ang lahat ng kaarawan ni Fu Heng sa isang karaoke place. Masayang-masaya si Fu Heng at sinabi niyang may gusto siyang sabihin. Hinawakan niya ang kamay ni Lucy at hinila ito patayo, na siyang nagpagulo ng pakiramdam ni Minnie. Malapit nang ipagtapat ni Fu Heng ang nararamdaman niya para kay Lucy, pero hindi ganoon ang nararamdaman ni Lucy para sa kanya at ayaw niyang tanggihan ito sa harap ng lahat. Kaya nagsimula na siyang umalis. Makikita sa mukha ni Minnie na selos siya. Sinundan ni Fu Heng si Lucy sa labas. Nakita rin ni Du-hwan na umaalis sila. Ipinagtapat ni Fu Heng na gusto niya si Lucy mula pa noong bata pa sila at siya ang kanyang unang pag-ibig. Maingat siyang tinanggihan ni Lucy, sinabing kaibigan lang talaga ang turing niya kay Fu Heng at hindi dapat sirain ang pagkakaibigan nila dahil sa ganitong usapan. Wasak ang puso ni Fu Heng dahil matagal na niyang sinusubukang mapansin siya. Nagsimula siyang umiyak. Sinubukan siyang patahanin ni Lucy pero hindi siya tumigil sa pag-iyak. Dumating si Do-hwan na narinig ang buong pag-uusap nila. Nang makita siya ni Fu Heng, umalis na lang siya. Sinabi ni Do-hwan kay Lucy na hindi sana niya tinanggihan ng ganoon kadirekta ang kaklase niya at mas mabuti sanang ipinaliwanag niya ito ng mas mahinahon. Tinanong niya kung kailangan ba nito ng pera, ngunit tumanggi si Do-hwan sa tulong niya. Gayunpaman, masaya siya dahil alam niyang malasakit si Lucy. Kinabukasan sa paaralan, kinausap ni Lucy si Minnie, ngunit hindi siya pinansin ni Minnie. Nagtaka si Lucy dito. Nagsusulat ng mga pangalan ng guro para sa sports day at pinilit niyang mag-sign up si Lucy sa high jump dahil hindi siya sumasali sa mga sports. Pagkatapos ng klase, patuloy pa ring hindi pinapansin ni Minnie si Lucy na labis niyang ikinasasama ng loob. Tumatakbo si Fu Heng sa sports day at chini-cheer siya ni Minnie. Nalaman ni Lucy na galit si Minnie dahil gusto nito si Fu Heng na may gusto naman kay Lucy. Nag-register si Lucy sa high jump kasama ang isang kaibigan. Nasa registration booth sina Sang-gyun at Do-hwan. Diniskwalipika ni Sang-gyun ang kanyang kapatid dahil alam niyang hindi ito magaling sa sports at nagsimula siyang pagtawanan ito. Nagising si Do-hwan, binati si Lucy ng good luck at nirehistro pa rin siya. Naghanda na si Lucy para sa kanyang turn. Dinalhan siya ni Do-hwan ng sombrero at sinabihan siyang mag-warm up. Nagsimulang kumuha ng litrato si Sang-gyun sa kanila at sinabi ni Lucy na tumigil siya dahil pangit ang mga kuha pero hindi siya pinakinggan. Kinuha ni Do-hwan ang camera kay Sang-gyun at sinabihan siyang tigilan ang panggugulo sa kapatid niya. Nagsimula na ang kompetisyon. Maganda ang talon ng unang babae pero nang si Lucy na ang turn, hindi niya ito nagawa. Sinubukan niyang muli pero nabigo pa rin siya. Pinagsabihan siya ni Sang-gyun at Do-hwan na tumalon na para hindi mapahiya. Nagbuelo si Lucy bago tumakbo. Akala ng lahat ay magagawa na niya pero na dapat nasaktan ng binte. Agad siyang tinulungan ng lahat. Sinimulang buhatin siya ni Sang-gyun sa likod niya. Biglang tinanong ng guro si Do-hwan, "Hindi ba ikaw ang kapatid ni Lucy? Yung nakilala ko sa paaralan kamakailan? Sino naman ito?" Biglang sinabi ni Lucy na si Sang-gyun ang kanyang ama at sumang-ayon naman si Do-hwan. Oo, siya ang tatay niya. Galit na galit si Sang-gyun na tinawag siyang ama ni Lucy at sinabing mas naiinis pa siya doon kaysa sa pagkadapa niya. Ibinaba siya ni Sang-gyun at si Do-hwan naman ang bumuhat sa kanya at dinala siya sa klinika. Nilagyan ni Do-hwan ng gamot ang binti ni Lucy at tuwang-tuwa siya, nagpapasalamat dahil napakabait at maalaga nito. Bumalik si Sang-gyun at inuwi siya. Habang pauwi, napagtanto ni Lucy na hindi lang siya ang mabait si Do-hwan, kundi sa lahat ng mga babae, kaya medyo nalungkot siya. Binigyan siya ng tsokolate ng kanyang kuya bilang paghingi ng tawad sa pagalit niya kanina at muling sumaya si Lucy. Kinabukasan, may dagdag na klase si Lucy at tinawagan niya ang kanyang kuya para sunduin siya. Pero sinabi nitong hindi siya pwede at si Do-hwan na lang ang maghahatid sa kanya pauwi. Lumapit si Minnie kay Lucy at tinanong kung gusto niyang mamili kasama siya. Masaya si Lucy sa pag-aakalang hindi nagalit sa kanya si Minnie, pero may iba palang balak si Minnie. Dumating si Do-hwan sa paaralan ni Lucy pero hindi niya ito makita. Hiniling niya sa gwardya na tingnan ang klase ni Lucy pero sabi ng gwardya, wala nang tao doon. Nagsimulang mag-alala si Do-hwan. Tinanong ni Minhee si Lucy kung may pera siya. Sumagot si Lucy at nagtanong kung bakit at saan sila pupunta. Sabi ni Minhee, sa cyber cafe. Sabi ni Lucy, bawal siya roon ng nanay niya, kaya nainis si Minhee at sinabing hindi siya tunay na kaibigan. Umalis si Minhee at sinundan siya ni Lucy para subukang pasayahin siya. Hinahanap ni Do-hwan si Lucy at nagtatanong tungkol sa batang may sugat sa binte. May tito na nagsabing dumaan si Lucy sa isang direksyon. Binubuli naman sina Minhee at Lucy ng tatlong babaeng nanghihingi ng pera. Nang tumanggi si Minhee, itinuro niya si Lucy. Kinuha nila ang pitaka ni Lucy at nakita nilang may 50 won lang siya. Pinagdala sila ng mas maraming pera kinabukasan at tinakot na sasaktan o kaya ay pupuntahan sa paaralan. Umalis ang mga bully habang takot si Lucy. Humingi ng paumanhin si Minhee pero napagtanto ni Lucy na sinadya siyang dalhin doon ni Minhee. Hinarap niya si Minhee tungkol sa ugali nito. Mula sa pagbaliwala sa kanya hanggang sa hindi pag-upo sa tabi niya noong sports day. Sumigaw si Lucy na di na sila magkaibigan ni Minhee dahil sa sama nito at umalis kahit masakit ang binti.
Nalulungkot siya dahil wala siyang magawa matapos saktan ng mga bully, hanggang sa makita siya ni Do Juan at tinanong kung bakit siya nasa panganib. Nakita niya ang pagkatakot ni Lucy at napansing may mali. Kinumusta niya ito, pero bigla itong humagulgol. Agad siyang niyakap ni Do Juan at tinanong kung ano ang nangyari. Sa susunod, ikinuwento ni Lucy kay Do Juan ang lahat. Nalungkot siya at sinabing dapat itong ipaalam sa mga guro at magulang. Pagkatapos, dinala niya si Lucy sa magandang pasyalan para sumaya at naging epektibo ito. Kinabukasan, pag-alis ni Lucy sa paaralan, nakita niya ang kapatid niyang si Sangyong kasama ang mga kaibigan nito. Pumunta sila para leksyonin ang mga nambubuli. Nag-atubiling lumayo si Lucy pero hinikayat siya ni Do Juan. Pumayag siya. Pumunta sila sa lugar kung saan siya binuli. Pumasok sina Do Juan at isa pang kaibigan habang si Lucy ay naghintay sa labas kasama ang isa pang kaibigan. Sa loob, nadatnan nila ang tatlong babae. Kalma na ipinaliwanag ni Sangyong sa kanila na kapatid niya si Lucy at dapat na nilang itigil ang pambubuli sa iba. Hindi nakinig ang mga babae, kaya nagalit si Sangyong at sinigawan sila. Nagalit din si Do Juan at dahil sa takot ng mga babae sa ekspresyon niya, napaupo sa sahig ang isa sa kanila. Sa labas, naghihintay si Lucy. Isinauli ng kaibigan ni Sangyong ang pitaka niya. Sa tuway niyakap niya ito. Tinanong siya ng kaibigan ni Lucy tungkol sa ginawa sa loob. Pagmamayabang niya, sanay siyang manakot ng marami sa gym kaya baliwala lang ito sa kanya. Nagtawanan ang lahat dahil alam nilang nagsisinungaling siya. Matapos ang kaunting biruan, umalis na silang lahat. Si Minhee, na siyang nagdala kay Lucy sa mga nambubuli, ay ililipat na ngayon sa ibang paaralan. Bago umalis, tiningnan niya si Lucy ng may pagsisisi. Nakakita si Lucy ng sulat ni Minhee sa kanyang desk na humihingi ng tawad. Sumunod ay kumukuha na si Lucy ng pagsusulit. Nang lumabas ang resulta, mataas ang kanyang mga marka sa lahat maliban sa pisika. Sabi ng kanyang ama, nahahanap siya ng tutor para kay Lucy at si Sangyong ang naging tutor niya. Sinubukan ni Sangyong na turuan siya pero hindi sila magkasundo. Tuwing nagtatanong si Lucy ng parehong tanong ng 2 o 3 beses, naiinis si Sangyong at sinasabi niyang hindi na niya kaya. Sinabi ng kanilang ina kay Lucy na may bagong guro na darating bukas. Excited si Lucy at naghanda para makilala ang kanyang bagong guro. Pagpunta niya sa kusina para uminom, nakita niya roon si Do Juan at nagulat siya. Sinabi ni Sangyong sa kanya na si Do Juan ang bago niyang tutor. Tuwang-tuwa si Lucy. Pero ayaw ni Sangyong na umalis si Do Juan, kaya patuloy siyang nakikipaglaro dito. Palihim na kinunan ni Lucy ng litrato si Do Juan, pero napansin ito ni Do Juan at nagsimulang mag-post para sa kanya. Kinabahan siya at nagkunwaring inaayos lang niya ang kanyang kamera. Tinanong siya ni Sangyong kung bakit si Do Juan ang kinukunan niya ng litrato at hindi siya, gayong mas gwapo naman daw siya. Tinawag ni Lucy na unggoy ang kapatid at tumakbo. Nasaktan si Sangyong dahil hindi siya sinasabihan ni Lucy ng maganda. Sa kwarto, tinitingnan ni Lucy ang litrato ni Do Juan at nag-post na parang siya. Maya-maya, tinuruan na siya ni Do Juan. Kinabukasan, napansin niyang hindi interesado si Lucy sa physics. Nagpasya siyang dalhin si Lucy sa isang museo at humingi ng pahintulot kay Sangyong. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa museo pero ayaw pumasok ni Sangyong dahil gusto niyang maglaro ng mga laro. Nagpunta siya sa game section habang pumasok sina Do Juan at Lucy sa museo. Ipinapakita at ipinapaliwanag ni Do Juan ang mga bagay doon kay Lucy. Nainteresado si Lucy sa agham dahil sa isang halamang nag-aanino ng bulaklak pag hinahawakan. Tinanong ni Do Juan kung interesado na siya at sumagot siya ng oo. Sa pangarap naman, sabi ni Do Juan gusto niyang gumawa ng magandang laro. Tinanong din niya kung may girlfriend na ito. Walang oras si Do Juan pero nangakong ipakikilala si Lucy sa magiging nobya niya. Hindi ito nagustuhan ni Lucy, pero pinangako niyang kikilalanin muna ang babae para masuri ito. Maya-maya, habang nakaupo, iginuhit ni Lucy ang kanilang pinky promise. Nang bumalik si Do Juan, itinago niya ito. Pinag-usapan nila ang hilig niya sa pagdodrawing bago umalis. Inihatid sila pauwi ni Sangyong. Kinagabihan, nag-alala si Lucy dahil nawawala ang kanyang drawing book. Napagtanto niyang naiwan ito sa museo. Tumawag siya sa museo at sinabi nila sa kanya na kinuha ito ng batang kasama niya dahil siya ang huling umalis. Kinabukasan, iniabot ni Sangyong kay Lucy ang drawing book mula raw kay Do Juan. Nagtaka si Lucy kung bakit hindi ito iniabot ni Do Juan ng personal. Inisip niya kung nakita ni Do Juan ang mga drawing at nalamang gusto niya ito. Tungkol kasi kay Do Juan ang ilan sa mga ito. Nagpasya siyang mag-imbento ng kwento tungkol sa isang dating app para hindi isipin ni Do Juan na gusto niya ito. Maya-maya, nasa kwarto ng hostel si Sangyong, galit na galit. Tinanong siya ni Do Juan kung anong problema at sinabi ni Sangyong na galit siya sa kanyang kapatid na babae. Sinabi niya kay Do Juan na ipinamalita ni Lucy sa lahat na may dinidate siyang nakilala sa dating app at na siya at ang kanilang ama ay labis na nagalit. Nagulat din si Do Juan. Sinabi niya kay Sangyong na huwag mag-alala at na normal lang ang ganitong mga bagay sa edad nila at pwede naman nilang kausapin si Lucy bukas.
Sabi ni Sangyong na hindi at hahanapin niya kung sino ang lalaking iyon at sasagasaan niya gamit ang kanyang kotse dahil hindi siya makapaniwala na may manloloko sa inosente niyang kapatid. Nag-aalala si Lucy sa problemang dulot ng kanyang pagsisinungaling sa pamilya. Pinuntahan siya ni na Sangyong at Do-hwan sa kwarto. Tinakpan ni Lucy ang kanyang mukha at ayaw niyang kausapin si Sangyong dahil alam niyang galit ito sa kanya. Sinabi ni Sangyong kay Do-hwan na kinausap niya si Lucy. Tinanong siya ni Do-hwan tungkol sa pangalan at kurso ng nobyo. Napagtanto ni Lucy na naniwala si Do-hwan sa kanya. Anya, nasa kolehiyo ang lalaki at magtatapos na. Nagulat si Do-hwan at tinanong kung ilang taon na siya. Sinabi ni Lucy na 5 taon ang tanda niya rito at ang totoo, si Do-hwan mismo ang tinutukoy niya. Sinabihan siya ni Do-hwan na hindi siya dapat nakikipag-date sa kaedad niya at dapat ay mag-focus muna siya sa pag-aaral hanggang makapagtapos ng high school. Sumangayon si Lucy. Makalipas ang ilang araw, nasa hostel si Do-hwan, naglalaro't kumakain nang tumawag ang ospital. Sinabing malubha ang lagay ng kanyang ama, kaya nagmadali siya. Ilang araw ang lumipas, nag-aalala si Lucy dahil hindi dumating si Do-hwan para turuan siya. Tinanong niya si Sang-gyun tungkol dito at sinabi nito na umuwi si Do-hwan sa kanilang probinsya dahil sa isang emergency. Nalungkot si Lucy at tinawagan si Do-hwan mula sa kanyang kwarto para tanungin kung ayos lang siya at kung may problema ba siya. Sinabi niyang wala, ayos lang ang lahat. Tinanong niya kung kailan siya babalik at kung pupunta siya sa graduation ceremony niya. Sinabi niyang oo, syempre at siguradong pupunta siya ron. Sobrang saya ni Lucy at tiningnan niya ang regalong matagal na niyang inihahanda para sa kanya. Masaya rin si Do-hwan matapos makausap si Lucy dahil palagi siyang napapangiti nito. May kumatok sa kanyang pintuan at nang buksan niya ito, may isang babae roon. Hindi pa natin alam kung sino siya. Tinanong niya kung papapasukin siya, pero tumanggi siya at sinabing magsalita na lang siya mula sa labas. Ipinapahiwatig nito na hindi niya gusto ang babae. Tinanong niya kung babalik siya sa kanilang bayan pagkatapos niyang magtapos. Sumagot siya ng oo. Tinanong niya kung pwede siyang sumama sa graduation ceremony niya pero tumanggi siya. Sinubukan niyang bigyan siya ng sobre na puno ng pera pero tinanggihan niya ito. Umalis ang babae. Labis na nabalisa si Do-hwan pagkatapos ng pagkikitang iyon pero hindi pa natin alam kung bakit. Sa graduation ceremony, dumating si Lucy kasama ang kanyang ama at kapatid na lalaki. Namangha siya nang makita niya si Do-hwan. Binati ni tatay si Do-hwan habang nakatingin si Lucy. Napansin ito ni Do-hwan at tumingin din sa kanya. Paalis na ang grupo ni na Lucy nang lapitan siya nito para bigyan ng bulaklak. Tinanong niya kung para sa kanya ba ito dahil akala niya ay para sa kapatid ni Lucy ang mga iyon. Sinabi ni Lucy sa kanya na nabigyan na ng bulaklak ng kanyang ama si Sang-gyun at ang mga ito ay para sa kanya bilang guro niya. Magbibigay na sana siya ng regalo, ngunit tinawag siya ng mga kaibigan ni Do-hwan para magpa-picture. Si Lucy ang kumuha ng mga litrato nila. Narinig niyang nag-uusap ang mga ito tungkol sa kung paano sila maghihiwalay na at babalik sa kani-kanilang mga bayan. Pagkaalis nila, tinanong ni Lucy si Do-hwan kung makakalimutan ba siya nito. Sinabi niyang hindi at pupuntahan niya si Lucy tuwing may libreng oras siya. Napagtanto ni Do-hwan na dapat din silang magpicture ni Lucy kaya nagpa-picture sila ng ilang cute na litrato na magkasama. Kinagabihan, nag-inuman sila para sa graduation. Tuloy lang sa pag-inom si Sang-gyun kahit pinipigilan ni Do-hwan. Dahil lasing, hinatid siya ni Do-hwan. Pinaalalahanan siya ni Sang-gyun na huwag siyang kalimutan sa pag-uwi. Pinatuloy siya ng nanay ni Lucy dahil gabi na, at kahit nagatubili, napilit din siya nito. Ipinakita ni Lucy sa kanya kung nasaan ang lahat ng kailangan, tapos pumasok na siya sa kanyang kwarto. Maya-maya nakita ni Lucy si Do-hwan na mag-isa sa labas. Lumapit siya at tinanong kung anong ginagawa nito. Napangiti si Do-hwan na malungkot sa ama nang makita si Lucy. Tinanong siya ni Lucy sa problema at sinabing may utang siya. Nangako si Lucy na tutulong sa utang kapag kumikita na siya. Natawa si Do-hwan at sinabi na nagbibiro lang siya. Sinabi niya kay Lucy na gamitin na lang niya ang kikitain niya para sa sarili, bumili ng magagandang bagay at maglakbay. Sumang-ayon si Lucy. Bumalik si Lucy sa kanyang kwarto at matutulog na sana nang marinig niyang bumukas at muling nagsara ang pinto. Lumabas siya para tingnan at nakita niyang paalis na si Do-hwan. Nagpaalam ito sa kanya. Nalungkot siya pero nagpaalam din siya sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang telepono at nakita ang mensahe mula kay Do-hwan na may flight siya kinabukasan pa uwi sa kanilang bayan at aalis na siya ngayon. Sinabi ni Do-hwan na alagaan niya ang sarili niya, mag-focus sa pag-aaral at magpapadala siya ng regalo tuwing makakakuha siya ng mataas na grado. Pinaalala ni Lucy sa kanya ang pangakong ginawa niya sa kanya sa museo. Akala ni Do-hwan na tungkol sa mga regalo ang tinutukoy niya, pero ang totoo, ang pangako niyang ipakilala muna siya sa kanyang girlfriend ang tinutukoy ni Lucy. Kinabukasan, tiningnan ni Lucy ang porsyento na kailangan niya para makapasok sa universidad ni Do-hwan at napakataas nito. Nagpasya siyang mag-aaral siya araw at gabi para makapasok sa universidad na yon. Lumipas ang maraming araw at palaging nakakakuha ng mataas na grado si Lucy at ipinapadala niya ang mga larawan ng mga ito kay Do-hwan. Bilang kapalit, nagpapadala si Do-hwan ng mga regalo sa kanya. At tuwang-tuwa siya sa mga ito. Isang araw narinig niyang nag-uusap ang kanyang kuya sa telepono at sinabing may bagong girlfriend si Do-hwan.
Nagulat siya at tinanong si Sang-gyun kung totoo iyon. Sabi nito, sa tingin niya ay totoo nga. Pumunta si Lucy sa kanyang kwarto at nagsimulang umiyak, pakiramdam niya ay sinira ni Doan ang kanyang pangako. Ipinapakita nito kung gaano siya kabaliw kay Doan. Agad siyang sumakay ng eroplano papunta sa bayan ni Doan. Pagdating niya, tinawagan siya ni Sang-gyun at tinanong kung nasaan siya. Nang sabihin niyang nasa bayan siya ni Doan, sobrang nagalit si Sang-gyun na hindi na niya napigilan ang sarili niya. Nagsinungaling si Lucy at sinabi niyang pumunta siya roon para makipagkita sa boyfriend niya mula sa dating app. Pinahinto siya ni Sang-gyun at tatawagan si Doan para sunduin siya. Binalaan din siyang huwag makipagkita. Gulat ang mga magulang sa inabot ng anak. Sinabihan din siya ng kanyang mga magulang na huwag umalis kahit saan at tumawag sa pulis kung lalapit sa kanya ang lalaki. Naupo pa rin si Lucy sa parehong lugar nang sa wakas ay dumating si Doan sa kanya. Kasama niya ang babaeng inakala ng lahat na girlfriend niya. Lalong nadurog ang puso ni Lucy. Galit si Doan sa kanya at tinanong siya kung bakit siya naroon at kung alam ba niya kung gaano nag-aalala ang kanyang mga magulang para sa kanya. Pinaalalahanan niya si Lucy sa pangako nitong mag-focus sa pag-aaral at huwag magpasok ng gulo sa sarili. Sumagot si Lucy na hindi niya kayang tuparin ang kanyang pangako kung hindi rin naman kayang tuparin ni Doan ang sa kanya. Kumalma si Doan at mahinahong tinanong siya kung nasaan ang lalaking pinuntahan niya. Sabi ni Lucy, naghiwalay na sila dahil pakiramdam ng lalaki ay masyado siyang bata para dito. Sabi ni Doan na tama ang naging desisyon ng lalaki at baka gusto lang nitong maghintay hanggang sa siya ay tumanda. Nagsimulang umiyak si Lucy, sabay sabing alam niyang hindi siya hihintayin ng lalaki dahil may girlfriend na ito. Sinabi niya ito habang iniisip si Doan. Inaliw siya ni Doan na makakahanap din siya ng mas mabuti pagtanda at pagtalino niya. Umiiyak pa rin si Lucy, kaya humingi si Doan ng tissue sa kasama niya. Pagkatapos ay sinabi ni Doan kay Lucy na tumayo na at siya ang magdadala sa kanya sa tanghalian. Ngunit tumanggi si Lucy at sinabing gusto na lang niyang umuwi. Sumang-ayon si Doan, ngunit sinabi muna niyang mag-ayos muna siya. Pumunta si Lucy sa banyo at lalo pang umiyak, pakiramdam niya ay dito na nagtatapos ang kanyang kwento ng pag-ibig. Maya-maya, binilhan siya ni Doan ng tiket. Sinubukang magbayad ni Lucy pero tumanggi ito. Inabot niya ang regalo na ibibigay sana kay Doan sa graduation. Natuwa si Doan at tinanong siya kung mahalaga pa rin siya kay Lucy, ngunit ipinakita ng ekspresyon ni Lucy na may nagbago na. Nang umalis siya sandali, inilagay ni Lucy ang pera para sa tiket sa pitaka niya dahil ayaw na niyang tumanggap ng kahit ano mula sa kanya. Pagbalik niya, ibinalik din ni Lucy ang teddy bear na ibinigay nito sa kanya. Tinanong siya ni Doan kung bakit niya ito ibinabalik. Sabi niya, wala lang iyon at maaari na lang niyang ituring na regalo mula sa kanya. Umalis siyang malungkot. Walang kaalam-alam si Doan sa pinagdadaanan niya. Sa wakas nakauwi na si Lucy. Naghihintay sa kanya si Sang-gyun sa airport, kaya bago pa mapagalitan, niyakap niya ito ng mahigpit at napahagulgol. Akala ni Sang-gyun ay nasaktan siya dahil sa peking nobyo, kaya sinubukan niya itong damayan. Sa bahay maraming tanong ang mga magulang niya sa kanya, lalo na ang kanyang ama. Ipinahiwatig ni Sang-gyun na manahimik muna sila dahil labis nang nalulungkot si Lucy at pinagsisisihan na ang ginawa niya. Itinago ni Lucy ang gamit ni Do-hwan para makalimot. Lumipas ang panahon, nagtapos siya at nakapasok sa pangarap niyang universidad, kung nasaan din si Do-hwan. Nakilala niya sina Rose na vlogger, ang astig na si Lane, at ang seryosong si Shin. Nabangga naman ni Lucy si Ming na tumulong sa kanyang mga libro. Mula sa sports department, ang palakaibigang si Rose ay inimbitahan si Ming sa birthday niya at pinasama ang mga kaibigan nito. Sumang-ayon si Ming. Sa party, hinihintay ni Lucy ang pagdating ng lahat nang dumating si Ming kasama ang kanyang mga kaibigan. Lumipat ang eksena at nakita natin si Do-hwan sa parehong bayan. Alam nating ito ang kanyang bayan, ngunit hindi nagkita sina Do-hwan at Lucy kahit nagkasalubong sila. Nasa party rin si Ming at ang kanyang mga kaibigan. Ipinakilala niya ang isang babae kay Do-hwan, ang parehong babae na inakala ng lahat na nobya niya. Ibig sabihin, kaibigan lang pala siya. Nagsasaya rin si Lucy kasama ang kanyang mga kaibigan nang lumapit si Ming at umupo sa tabi niya dahil interesado siya kay Lucy. Nag-usap sila, lumabas si Lucy para magpahangin at nadala ang jacket ng kaibigan. May nahulog na sigarilyo at habang pinupulot ito, tinawag siya ni Do-hwan. Nakita niya itong nakaupo. Nagulat siyang makita ito matapos ang tagal. Pinulot ni Do-hwan ito at tinanong kung naninigarilyo na siya. Sabi ni Lucy sa kaibigan to, pero tinanong ni Do-hwan kung umiinom na siya. Inamin niyang uminom siya. Diretsyong tinanong siya ni Do-hwan kung bakit siya iniiwasan at ang tagal niya sa universidad. Nang sabihing isang buwan na, sabi ni Do-hwan na sana nahanap na niya ito noon pa. Nagdahilan si Lucy na busy siya sa pag-aaral at trabaho kaya wala siyang oras. Pinaalala ni Do-hwan na kahit nagtatrabaho siya, nagagawa pa rin niyang magturo, mag-reply at sunduin siya. Napatahimik si Lucy dahil di niya masabi ang totoo. Matagal na niyang iniiwasan si Do-hwan mula nang marinig niyang may girlfriend na ito. Dahil tuloy pa rin ang reklamo ni Do-hwan, pumasok siya at tinanong ang kaibigan kung kailan aalis. Sabi ng kaibigan, aalis sila ng 11:00 pero naisip ni Lucy na masyadong gabi na iyon dahil bawal siyang magpagabi ayon sa nanay niya.
Nagpaalam siya at naglakad pa uwi sa hostel habang bumubulong sa sarili. Biglang sumulpot si Dohwan sa likod at nagtanong kung siya ba ang kausap nito. Nataranta siya at tumigil. Tinatanong ni Dohwan nasaan ang mga kaibigan niya at nagsinungaling si Lucy na susunod ang mga ito sa hostel. Nag-alok si Dohwan na ihatid siya at mag-usap para malinawan sila, pero nanahimik si Lucy. Tinanong din niya kung naroon si Lucy dahil sa nobyo nito mula sa dating app, pero itinanggi ito ni Lucy. Sa wakas ay dumating sila sa universidad at binigyan siya ni Dohwan ng gamot, sabay-sabing inumin niya ito bago matulog para hindi siya sumakit ang ulo kinabukasan. Ininom ni Lucy ang gamot. Pagkagising niya, tinanong siya ng kaibigan niya kung nakita na niya ang mga mensahe mula kay Ming. Sabi ng kaibigan niya, paulit-ulit na tinanong ni Ming si Lucy pagkaalis sa party. Sa phone, nakita ang message ni Ming na huwag maglakad mag-isa pa uwi at siya na ang maghahatid sa susunod. Tinukso siya ni na Lane at Rose na may gusto raw si Ming sa kanya. Ngunit malungkot si Shin dahil gusto rin niya si Ming. Sinabi ni Lucy sa mga kaibigan niya na may mahalaga siyang sasabihin sa kanila. Ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa kaibigan niyang may gusto sa kaibigan ng kapatid niya, na isang game developer. Tinanong ni Lane kung anong laro ang dinevelop niya dahil mahilig siya sa gaming. Nang sabihin ni Lucy ang pangalan ng laro, nagulat si Lane at sinabing iyon ang pinakasikat na laro ng taon. Dito nalaman na naging matagumpay na si Do Hwan. Tinanong ni Rose ang agwat ng edad at sabi ni Lucy ay 20 at 25 sila. Nagulat ang mga kaibigan pero anilay hindi ito hadlang sa pagmamahalan. Tumawag ang tatay ni Lucy para isama si Do Hwan sa salusalo bilang pasasalamat sa mga turo at regalo nito. Pumayag si Lucy. Samantala, nagtatrabaho ng araw at gabi si Do Hwan upang mapabuti ang kanyang laro kaya naging matagumpay siyang game developer. Nakakuha siya ng mensahe mula kay Lucy at napangiti siya. Tinanong siya ni Lucy kung kailan siya libre para mag-dinner bilang pasasalamat sa paghatid sa kanya sa hostel. Tinawagan siya ni Do Hwan at sinabing hindi siya makakapunta ngayong linggo pero sasama siya sa susunod na linggo. Sumang-ayon si Lucy. Kinabukasan papunta na sa klase sina Lucy at ang kanyang mga kaibigan nang lapitan siya ni Ming. Bago pa siya makapagsalita, lumapit sina Rose at ang bago niyang nobyo, isa sa mga kaibigan ni Ming, at inanunsyo na opisyal na silang magkasintahan. Masaya ang lahat para sa kanila. Nang tanungin nila si Ming kung bakit siya nandoon, sinabi niyang may extra siyang ticket sa sine at gusto niyang isama si Lucy sa susunod na linggo. Hindi naman makakasama si Lucy dahil may plano na siya kasama si Do Hwan. Nagpaumanhin si Lucy na siyang nagpalungkot kay Ming. Pinanood lang ni Shin ang nangyari at naawa kay Ming. Hinimok siya ng lahat na sumama kaya susubukan ni Lucy na mag-adjust. Sa bahay, nakatanggap si Do Hwan ng package mula sa makulit na babae at itinambak ito sa iba pang mga padala. Pagkatapos, minessage niya ang babae na tumigil na dahil hindi niya bubuksan ang mga regalo. Sinabi rin niya na ibinalik na niya lahat ng pera nito at huwag na siyang tawagan o i-message muli. Nakita ng babae ang mga mensahe at tinatawagan siya pero hindi siya sumasagot. Sa sobrang sipag ni Do Hwan, hindi na siya kumakain. Dinalhan at pinakain siya ng kaibigan sa meeting pero nilagnat siya pagkatapos. Maghahapunan sana sila ni Lucy ng gabing iyon pero tinawagan niya ito para kumansela. Papunta na si Lucy nang marinig ang boses ni Do Hwan at nalamang may sakit siya. Pinanatili siya nito sa kumpanya at sinabing susunduin siya. Tumanggi si Do Hwan pero hindi siya pinakinggan ni Lucy. Inalalayan niya ito palabas. Biro niyang tanong, saan mo dadalhin ang matandang ito, bata? Nainis si Lucy pero hindi na lang siya nagsalita dahil abala siya sa paghahanap ng taxi. Sobrang nag-aalala siya para sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa pagtawag dito ng bata dahil alam niyang ayaw nito sa tawag na iyon. Bigla silang nagkasalubong at nagdikit ang kanilang mga noo. Pareho silang nagulat at nagkunwaring parang walang nangyari. Sa wakas nakakuha si Lucy ng taxi at dinala siya sa ospital. Sabi ng doktor, hindi maganda ang kalagayan ni Do Hwan at kailangan niyang manatili roon para sa gamutan. Nag-aalala si Lucy at naupo sa waiting room. Tumawag ang kanyang ina at tinanong kung nasaan siya. Sinabi ni Lucy na inutusan siya ng kanyang ama na isama si Do Hwan sa hapunan pero nagkasakit ito kaya dinala niya sa ospital. Nag-alala ang kanyang ina at sinabi kay Lucy na nag-iisa lang si Do Hwan at namatay ang kanyang ina noong siya ay 18 taong gulang. Binayaran daw nila ang libing ng ina ni Do Hwan pero ibinalik niya ang pera kaya nag-aalala sila. Sabi niya, laging nag-o-overtime si Do Hwan at napapabayaan ang kalusugan. Naawa si Lucy kaya pinuntahan at inalagaan siya sa kwarto. Nagulat si Do Hwan at tinanong kung bakit hindi pa siya umuuwi at kung hindi ba siya natatakot. Sabi niya, magpapalipas siya ng gabi para alagaan si Do Hwan. Sinabihan siya ni Do Hwan na umuwi na pero tumanggi siya. Nagpunta siya sa banyo para linisin ang mukha ni Do Hwan dahil sa lagnat nito. Pagbalik sa kwarto, sinabi niya ang gagawin. Susubukan sana ni Do Hwan pero nagpresenta si Lucy. Pumikit siya at dahan-dahang nilinis ni Lucy ang mukha niya. Tinitigan siya ni Lucy ng malapitan at nang dumilat si Do Hwan, nagkatitigan sila. Naging medyo romantiko ang sitwasyon at biglang tumakbo palabas si Lucy, sabay-sabing sana sinabi niya muna bago dumilat ang mga mata niya. Namula rin si Do Hwan at naalala ang pagkakataon na nagdikit ang kanilang mga noo.
Malapit na silang matulog. Tiningnan ni Lucy ang kanyang telepono at nakita ang maraming voice messages na agad niyang isinara. Tinanong siya ni Dowan tungkol kay Ming at kung boyfriend ba niya ito. Sabi niya hindi, kaibigan lang daw niya iyon. Tinanong ni Dowan kung sikat ba siya sa kolehiyo nila at sagot niya oo, lahat daw ay kaibigan niya at cute daw siya. Tumahimik si Dowan at nakatulog na si Lucy. Kinabukasan, bago siya bumalik sa kolehiyo, tinanong niya si Dowan kung may kailangan ba siya. Pinadala niya kay Lucy ang kanyang laptop at mga damit. Pagpunta sa bahay ni Dowan, natuwa siya sa nakitang litrato at binati ang nanay nito. Isinilid niya ang mga damit sa bag at paalis na sana nang makitang muli si Jiang na malakas na kumakatok sa pinto. Hindi na lang pinansin ni Lucy at dinala niya kay Dowan ang mga gamit nito sa ospital. Sinabihan niya si Dowan na huwag masyadong magtrabaho gamit ang laptop dahil kailangan nitong magpahinga. Biro ni Dowan, ang laki mo na, pinagsasabihan mo na ako parang nanay ko. Sabi ni Lucy, oo nga at natutuwa siyang napansin yon ni Dowan. May dumating na tito sa kwarto ni Dowan at nagtanong kung asawa niya si Lucy. Biro ni Dowan oo daw at kaya siya pinagsasabihan ni Lucy. Agad siyang itinama ni Lucy at sinabing kamag-anak lang siya, sabay tingin ng masama kay Dowan. Nagmadaling bumalik si Lucy sa kolehiyo. Nandoon ang mga kaibigan niya dala ang almusal para sa kanya. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Ming at tinanong kung bakit hindi siya sumipot sa kanilang movie date. Humingi siya ng paumanhin at sinabi niyang may kamag-anak siyang nagkasakit kaya kinailangan niyang manatili sa ospital. Sabi ni Ming ayos lang at niyaya siyang sumama sa kanya kinabukasan. Pumayag si Lucy. Malinaw na interesado si Ming sa kanya at gusto pang makasama siya. Nakauwi na si Dowan mula sa ospital. Nakakita siya ng maraming sticky notes na iniwan ni Lucy para sa kanya na nagsasabi kung ano ang dapat gawin, kailan iinumin ang gamot at anong prutas ang dapat kainin. Sinusunod niya lahat ng tagubilin nito at napagtanto niyang si Lucy lang ang nagmamalasakit sa kanya na parang pamilya at masaya siya dahil dito. Kinabukasan, nasa trabaho siya at panay ang tawag at text ni Jiang. Hindi niya ito pinapansin. Kadate naman ni Lucy si Ming at nag-enjoy sila sa sine at arcade. Pagbalik sa hostel, nasalubong nila ang mga kaibigan ni Lucy na magdiriwang ng bagong taon. Pumayag si Ming, pero tumanggi si Lucy dahil ayaw niya sa maraming tao. Nadismaya si Ming dahil pumayag lang siya para kay Lucy. Kinabukasan, naghahanda na ang mga kaibigan ni Lucy para sa party. May bagong ayos si Shin at nagulat ang lahat kung gaano siya ka-cute. Ayaw pa rin ni Lucy na sumama, kaya umalis ang mga kaibigan niya nang wala siya. Nag-antay si Ming kay Lucy at nang sabihin nitong hindi siya sasama, nalungkot siya. Si Shin, na may gusto kay Ming, ay natuwa nang purihin siya nito sa bago niyang ayos. Samantala, tinawagan ni Dowan si Lucy at niyaya siyang mag-dinner, yung hindi natuloy dahil nagkasakit siya noon. Pumayag si Lucy at nagkita sila sa isang restaurant. Ipinilit ni Dowan na siya ang magbayad ng hapunan bilang pasasalamat sa pag-aalaga sa kanya sa ospital. Habang nag-uusap sila, dumating si Jiang kasama ang kaibigan niya. Nakita niya si Dowan kasama si Lucy at nagalit siya, tinatanong kung bakit hindi nito sinasagot ang mga tawag at mensahe niya. Sinabihan siya ni Dowan na umalis dahil wala na silang kinalaman sa isa't isa, pero tumanggi si Jiang at binuhusan siya ng tubig. Nagulat si Lucy at binuhusan din niya ng tubig si Jiang. Lalong nagalit si Jiang at tinanong kung sino si Lucy para makialam sa kanila. Sumagot si Lucy na kahit sino pa siya, wala sa lugar si Jiang na tratuhin ng ganoon si Dowan. Kinuha ni Jiang ang isang tray para hampasin si Lucy, pero inagaw ito ni Dowan at binalaan siyang huwag niyang sasaktan si Lucy. Patuloy na tinatanong ni Jiang kung sino si Lucy at kung paano nagawang kalimutan siya ni Dowan. Pinilit ng mga staff ng restaurant na paalisin si Jiang. Malungkot si Dowan kaya ibinigay ni Lucy ang kanyang coat at pinunasan ang mukha niya. Pagkatapos binalot niya ng scarf ang leeg ni Dowan. Naantig si Dowan sa pag-aalala ni Lucy. Tinanong ni Lucy kung sino si Jiang at sinabi ni Dowan na hindi siya mahalaga at may kinalaman ito sa kanyang ama. Naalala ni Lucy na nakita niya ito sa bahay ni Dowan at tinanong kung sinaktan siya nito. Sinabi niyang hindi, ngunit sinabi ni Lucy na wala si Jiang karapatang apihin siya at hindi siya dapat manahimik kung gagawin ulit iyon ni Jiang. Sumang-ayon si Dowan. Napansin ni Lucy na may sugat si Dowan sa mukha kaya nilagyan niya ito ng gamot. Nagsimulang maramdaman ni Dowan na baka may nararamdaman siya para kay Lucy, ngunit hindi pa siya sigurado. Nagsimulang umulan ng niyebe at na-excite si Lucy. Pareho silang nag-wish. Nais ni Lucy na magustuhan din siya ni Dowan at ang wish naman ni Dowan ay palaging maging masaya si Lucy. Kasabay nito, ang mga kaibigan ni Lucy ay nagwi-wish din. Tinanong ni Rose si Shin kung ano ang wish niya pero hindi ito sinabi ni Shin. Tumingin siya kay Ming at sinabing siya ang winish niya. Nang tanungin ang wish ni Ming, nais niyang matupad ang hiling ng kanyang minamahal. Kinabukasan, pauwi na si Dowan nang makita si Ji-young sa tapat ng pinto. Humingi ito ng paumanhin pero tinanong kung paano niya nakasama ang ibang babae. Pinaalis siya ni Dowan dahil wala siyang utang na loob. Sabi ni Ji-young, pinatay ng ama ni Dowan ang tatay niya at nangako ang ina ni Dowan na aalagaan siya. Tinanong niya kung bakit sinira ang pangako ng ina. Sa galit, itinulak ni Dowan si Ji-young at pumasok. Naalala niya ang nakaraan kung paanong ang ama niya ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Ji-young at ang paghingi nila ng tawad noon.
Itinaboy sila ng tiyuhin ni Ji-yong at si Ji-yong, na galit din, ay hiniling na ibalik nila ang kanyang ama. Nangako ang ina ni Do-won na aalagaan sina Ji-yong at ang kanyang ina habang sila'y nabubuhay. Pagpasok ni Do-won, sumulat siya ng paumanhin kay Ji-yong pero tinapon ito ng galit na dalaga. Nalaman ito ng lahat sa paaralan at tinawag siyang anak ng mamamatay tao. Lubhang nadismaya si Do-won. Ngayon, sa kasalukuyan, tinitingnan niya ang larawan ng kanyang ina at humihingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos, nakita niya ang larawan ni Lucy at ngumiti, napagtanto niyang siya ang kanyang kaligayahan. Sa labas, may nagpapaputok ng mga paputok. Nagsend ng litrato si Do-won kay Lucy. Kinabukasan, tumawag ang kaibigan niya at ibinalitang ikakasal na ito. Tinanong siya kung may nahanap na siyang special someone. Agad naisip ni Do-won si Lucy at nagtaka kung bakit siya ang naisip. Sa susunod na eksena, nakilala ni Ming sina Lucy at ang kanyang mga kaibigan na nagpaplanong pumunta sa isang restaurant. Nag-alok si Ming na sumama sa kanila, ngunit tumanggi muli si Lucy dahil kailangan niyang makipagkita kay Do-won. Naiinis si Ming. Nag-chat si Lucy kay Do-won na pupunta sa trabaho niya. Masaya siya, pero balita niyang nasa baba si Ji-yong at nag-ieskandalo. Kaya lumabas siya sa iba at nilayo si Lucy. Sinabihan niya si Lucy na tigilan na ang madalas na pagpunta sa kanya na siyang ikinalungkot ni Lucy. Sinabi niya na pumunta lang siya para bigyan siya ng kamera para may ebidensya siya kung guluhin ulit siya ni Ji-yong. Nasaktan si Lucy sa mga sinabi niya at umalis na lang nang hindi nagsalita pa. Sinabi ni Do-won ang mga iyon para protektahan siya kay Ji-yong. Dahil sa mga sinabi niya, nalungkot si Lucy at tumigil sa pag-reply sa mga mensahe niya. Sa halip, nag-focus na lang siya sa kanyang mga pagsusulit. Pagkatapos ng kanyang mga pagsusulit, lumabas sila ng kanyang mga kaibigan para magdiwang. Nag-usap sila tungkol sa pag-uwi para sa holidays. Maraming nainom si Lucy habang namimiss si Do-won. Lumapit si Ming para kantahan siya pero hindi siya pinapansin ni Lucy. Isang love song ang kanta at hindi man lang siya tiningnan ni Lucy. Dahil sa kalasingan, sinagot ni Lucy ang tawag ni Do-won. Napansin niyang lasing ito at nagalit, sabay tanong kung bakit nasa labas pa at sino ang kasama. Sabi ni Lucy, kasama niya ang mga kaibigan. Sinabihan siya nito na manatili lang doon at pupuntahan siya. Kinuha ni Lucy ang kanyang bag at lumabas. Sumunod si Ming sa kanya, pilit siyang pinipigilan, pero patuloy siyang itinutulak ni Lucy palayo. Sinabi ni Ming na kinanta niya ang kanta para kay Lucy at tinanong siya nito kung bakit. Bago pa siya makasagot, nadapa si Lucy dahil sobrang lasing na siya. Sinubukan ni Ming na tulungan siyang tumayo at sakto namang dumating si Do-won. Nagsilos siya una nang makita si Lucy na may kasamang iba. Itinulak niya si Ming at nagpanggap na kamag-anak. Sabi ni Ming, binantayan lang niya si Lucy hanggang may dumating, saka siya umalis. Hinawakan ni Do-won ang kamay ni Lucy at inilayo siya. Pinapabitaw siya ni Lucy. Alam daw niyang galit ito, pero huwag daw siyang makipag-isa sa ibang lalaki ng ganitong kalalim ang gabi. Sabi ni Lucy, isa na siyang adult at kaya niyang gawin ang gusto niya. Sinubukan niyang umalis mag-isa, pero bigla siyang nagsuka. Hindi nagsalita si Do-won at niyakap na lang siya para pakalmahin. Umupo ulit siya sa sahig at nagsimulang umiyak, sinasabing mataba at pangit siya. Tinawanan siya ni Do-won pero pagkatapos ay inaliw siya at binuhat siya sa likod niya. Sinabi ni Lucy sa kanya na may sikreto siya at may gusto siyang isang tao pero hindi siya gusto pabalik nito. Tinanong ni Do-won kung sino iyon pero sinabi lang niya na mabait siya sa lahat at akala niya noon ay para lang sa kanya ang kabaitan nito. Sabi niya, hindi siya tinatrato ng espesyal dahil hindi naman siya espesyal para dito at lalo pa siyang umiyak. Ayaw ni Do-won na nakikitang umiiyak siya. Pagpasok nila sa kotse, nangako siya na palagi niyang ituturing na espesyal si Lucy at siya ang magiging dahilan ng kaligayahan nito kahit hindi iyon magawa ng crush niya. Hindi pa rin alam ni Do-won na siya ang tinutukoy ni Lucy. Pinaalala niya kay Lucy na noong bata pa ito, ayaw niya na 20 na si Do-won at siya ay bata pa, pero ngayon, 20 na rin siya. Si Lucy, nakalahating gising, ay hindi sumagot. Tinitigan lang siya ni Do-won. Kinabukasan, tinanong si Lucy ng mga kaibigan kung sino ang gwapong naghatid sa kanya. Sabi niya, siya ang ikinuwento niya. Tanong ni Lane, yung crush mo? Aksidenteng napao si Lucy, kaya nabunyag ang sikreto niya sa lahat. Sa susunod na eksena, pauwi na si Lucy para sa bakasyon at si Do-won ang maghahatid sa kanya sa paliparan. Nilagay niya ang bagahe ni Lucy sa kotse at dumating si Ming para kausapin si Lucy. Nagselos si Do-won pero nanatili lang siya sa kotse. Sinabi ni Ming kay Lucy na kinanta niya ang kanta para sa kanya at matagal na niya itong gusto mula noong una niya itong makita. Nagulat si Lucy. Bago pa niya matanggihan si Ming, naalala niya ang sinabi ni Do-won na huwag tanggihan ng mga tao ng direkta. Nagpasalamat siya kay Ming sa pagtingin sa kanya at sa pagkanta ng kanta pero sinabi niyang may gusto siyang iba. Nasaktan si Ming, pero nagtanong kung maaari pa rin silang maging magkaibigan. Sumagot ng oo si Lucy at binigyan siya ni Ming ng pagkain bago umalis. Sa kotse, tinanong siya ni Do-won ng maraming bagay tungkol kay Ming, tulad ng kung sino siya at bakit magkasama sila kagabi. Ipinaliwanag ni Lucy na hindi siya nag-iisa at si Ming ay kaibigan ng boyfriend ng kaibigan niyang si Rose at mabuting tao siya. Tinanong ni Do-won kung siya ba ang lihim na crush na sinabi ni Lucy sa kanya kagabi. Nagulat si Lucy. Nang ma-realize ni Lucy ang mga nasabi tungkol sa crush niya kay Do-won habang lasing, agad niyang itinangging si Ming iyon.
Pinilit niyang paaminin si Dowan sa mga sinabi niya pero tumanggi ito, kaya nainis siya. Tinanong ni Dowan ang ideal type niya pero binalik ni Lucy ang tanong kung bakit single pa rin ito. Gusto raw niyang magka-girlfriend kaya nagpahanap kay Lucy. Sabi ni Lucy, kasing edad niya ang mga kaibigan niya at ayos lang daw iyon kay Dowan. Nagulat si Lucy dahil ang alam niya ayaw ni Dowan sa mas bata. Paglilinaw ni Dowan, basta lampas 20 ang babae, ayos na sa kanya. Lalo pang natuwa si Lucy dahil ibig sabihin pwede rin siyang makipag-date kay Dowan. Mukhang masaya si Dowan na nakumpirma niya ito kay Lucy. Sa susunod na eksena, makikitang dumating si Lucy sa bahay kung saan sinalubong siya ni Sang-gyun mula sa airport. May pasalubong siya sa lahat pero ayaw ni Sang-gyun sa salamin noong una. Tinanggap din niya ito dahil unang beses itong nagdala si Lucy ng ganoon. Masaya ang lahat na makita siya, lalo na si Sang-gyun na miss na ang pang-aasar kay Lucy. Isang kaibigan ni Dowan na malapit ng ikasal ang gustong malaman kung sino ang babaeng gusto ni Dowan. Pinag-propose niya si Dowan bago maunahan ng iba. Sabi ni Dowan kung may mahanap itong mas mabuti, masaya siya para rito. Tinanong siya ng kaibigan kung may iba na itong gusto at ano ang sabi nito tungkol sa crush niya. Nang ipinaliwanag ni Dowan na sinabi ng babae na mabait daw ang crush niya sa lahat at pantay ang trato sa lahat, iminungkahi ng kaibigan na baka si Dowan ang tinutukoy niya. Itinanggi ito ni Dowan pero nanatili sa isip niya ang ideya. Ilang araw ang lumipas, dumating na ang araw ng kasal. Masaya ang lahat at sumama si Dowan sa kanila. Patuloy niyang inaasar si Sang-jong kaya nagpalit ng upuan si Sang-jong kay Lucy. Ngayon si Lucy na ang katabi ni Dowan. Minensahe niya si Lucy na masayang makita itong muli pagkalipas ng matagal at pinatingnan ng telepono. Binasa ito ni Lucy pero hindi sumagot. Aabutin sana ang presa pero naunahan siya, kaya malungkot na naupo. Napansin ito ni Dohwan. Tinanong niya si Lucy tungkol sa crush nito, pati ang pangalan at kurso nito. Nauutal si Lucy. Gabi na at sinabi ni Lucy kay Sang-gyong na uuwi na siya pero hindi siya pinansin nito. Naglakad na pauwi si Lucy mag-isa pero sinundan siya ni Dohwan. Sinabihan niya si Lucy na kinuha niya ang susi ni Sang-gyong at ihahatid ito pauwi. Una ay tumanggi si Lucy pero kalaunan ay pumayag din. Bumili siya ng mga strawberry para kay Lucy. Binigay niya ito kay Lucy at tuwang-tuwa siyang nagsimulang kumain. Pinapaabot ni Dohwan ang kamay ni Lucy tsaka kumuha ng strawberry. Nagulat si Lucy pero masaya si Dohwan. Sa bahay ni Lucy, tinanong ni Dohwan kung babalik na ito sa hostel kinabukasan dahil aalis na rin siya at inalok siyang sumabay. Pumayag si Lucy. Pagkatapos, binigyan siya nito ng magandang pulseras. Nagpasalamat si Lucy at pumasok kung saan nag-search siya ng kahulugan ng bigay na pulseras. Sabi online, interesado ang lalaki sa kanya. Sobrang saya ni Lucy. Kinabukasan, sinundo siya ni Dohwan na puyat dahil sa trabaho sa laro. Binahagian ni Lucy ng almusal si Dohwan pero ibinalik niya ito. Hinati ni Lucy ang pagkain at natuwa siya. Sa paliparan, nakita sila ng kaibigan ni Dohwan at tinanong kung nobya niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya, ay sorry, si Gyong ang girlfriend mo, di ba? Tinanong ni Dohwan kung sino ang nagsabi noon sa kanya at humingi ng paumanhin ang kaibigan niya bago umalis. Tinanong ni Lucy kung sino si Gyong, hindi niya alam na yon ang pangalan ng babaeng nagbuhos ng tubig kay Dohwan. Ipinaliwanag ni Dohwan na si Gyong ang babaeng nagbuhos ng tubig sa kanya at tinanong kung magiging girlfriend niya ito. Sabi naman ni Lucy, kaya pala yung babaeng pumunta sa airport noon ay girlfriend mo? Napatawa si Dohwan sa sarili niya, napagtanto niyang inakala ni Lucy na ang direktor ng kumpanya niya ang girlfriend niya. Ibinaling niya ang ulo niya palayo para hindi makita ni Lucy na natatawa siya. Bumalik si Lucy sa kanyang hostel at matapos iligpit ang kanyang mga gamit, dali-dali siyang lumabas muli para magpaalam kay Dohwan. Nakita siya ni Rose at tinanong kung talagang gusto niya si Dohwan at kung bakit hindi na lang niya sabihin ang nararamdaman niya. Sabi ni Lucy na tinuring lang siya ni Dohwan na parang kapatid mula pagkabata, kaya hindi niya basta-basta maamin ang nararamdaman niya. Sabi ni Rose na nagbago na ang pakikitungo ni Dohwan sa kanya at maaaring may gusto rin ito sa kanya. Napaisip tuloy si Lucy. Samantala, nasa loob ng kotse si Dohwan at nag-iisip. Naalala niyang nauutal si Lucy tungkol sa crush nito at ang pagsabing sa bar lang sila nagkakilala. Napagtanto niyang walang ibang lalaki at siya ang unang pag-ibig ni Lucy. Naalala niya kung paano pumunta si Lucy sa kanyang bayan para sa kanya at na siya pala ang boyfriend sa dating app na tinutukoy nito. Tinawagan niya ang kaibigan para magkuwento at sabi nito, sabi ko na nga ba, gusto ka niya. Lalong sumaya si Dohwan. Kinabukasan, nasa cafe si Lucy at mga kaibigan nang tumawag si Dohwan. Pinilit siya ni Rose na sagutin ang tawag sa harap nila. Tinanong ni Dohwan kung gusto niyang mag-dinner. Sumagot si Lucy ng oo, pero hindi bukas dahil abala siya kaya nagpa siya silang mag-dinner sa Makalawa. Masaya ang mga kaibigan niya para sa kanya dahil sa wakas ay makakapag-date na siya sa kanyang crush. Tanong ni Shin, paano naman si Ming? Sabi ni Lucy na kaibigan lang niya si Ming at naging malinaw na siya rito. Masaya rin si Shin nang marinig ito. Sa araw ng date, tinulungan si Lucy ng mga kaibigan niya na maghanda. Pagkikita nila ni Dohwan, namangha ito at sinabi sa kanya na ang ganda-ganda niya. Masaya si Lucy pero sinabi niya na may ipapakilala siya sa kanya kaya biglang sumama ang loob niya.
Akala niya ipakikilala siya kay girlfriend nito, gaya ng ipinangako niya. Pagdating nila sa restaurant, nandoon ang direktor ng kumpanya mula sa airport. Umalis si Do Juan, kunwari ay may tawag siyang kailangang sagutin. Nilinaw ng direktor na hindi siya ang girlfriend, kundi direktor ng kumpanya at nandoon siya sa airport noong araw na iyon dahil masama ang pakiramdam niya. Sinabi rin niya na mahalaga si Lucy kay Do Juan at ikinuwento nito na madalas niyang makita si Lucy na umiiyak noong bata pa siya, pero ngayon ay hindi na niya kayang makita itong umiiyak. Doon napagtanto ni Lucy na mali siya sa pag-aakalang hindi siya mahalaga kay Do Juan. Saktong bumalik si Do Juan at dumating din ang mga katrabaho niya. Tinanong nila kung sino si Lucy at sinabi ni Do Juan na kaibigan niya ito. Nagulat si Lucy dahil dati ay palagi siyang tinatawag nitong kapatid. Natahimik siya at tinanong siya ni Do Juan kung gusto na niyang umalis. Hinawakan niya ang kamay ni Lucy at inilabas siya. Inaya niya itong lumipat ng restaurant pero natulala si Lucy sa paghawak niya sa kamay nito. Binitiwan niya ito. Tinanong ni Lucy kung siya ang nag-utos sa direktor na magsabi ng totoo. Umamin siya para iwas gulo sa hinaharap. Tinitigan siya ni Lucy. Pagkatapos, tinanong niya kung gusto nitong manood ng sine. Pumayag siya at pumunta sila sa sinehan. Nag-message si Lucy sa mga kaibigan niya na malalate siyang umuwi at natuwa sila para sa kanya. Tinanong ni Do Juan kung sino ang kausap niya at sinabi niyang ang kanyang roommate. Bumili si Do Juan ng kape para sa kanya pero may gatas ito at sinabi ni Lucy na allergic siya sa gatas. Nagulat si Do Juan dahil hindi niya alam at agad niyang binalik ang kape. Pagbalik niya, namumula na ang mukha ni Lucy dahil sa allergy. Sinabi niya kay Lucy na sumama ito sa kanya sa doktor. Sa susunod na eksena, makikita si Lucy na may benda sa mukha. Dinalhan siya ni Do Juan ng gamot na agad niyang ininom. Lumapit si Do Juan sa kanya at tinitigan siya. Tinitigan siya ni Do Juan at sinabing cute siya. Hinahawakan niya ang kanyang mukha, kaya hinawakan ni Do Juan ang kanyang mga kamay at naglakad sila. Sabi ni Lucy, parang aso raw siya at natawa si Do Juan. Tinanong siya ni Do Juan na mag-birthday kasama siya at pumayag siya. Naghihintay ang mga kaibigan ni Lucy sa kanya. Pagbalik niya, tinanong siya ng mga kaibigan kung kumusta ang date nila ni Do Juan at sinabi niyang naging maganda ito. Kinabukasan ay kaarawan na ni Lucy. Nag-ayos siya at pumunta upang makipagkita kay Do Juan na naghihintay sa kanya sa labas ng hostel. Pinahinto siya ni Ming para batiin ng maligayang kaarawan at bigyan ng regalo. Tinitingnan sila ni Do Juan at tinginitian siya ni Ming. Tinanggap ni Lucy ang regalo ni Ming, ngunit kinuha ito ni Do Juan mula sa kanya at sinabing siya na ang magdadala nito para sa kanya. Habang magkasabay silang naglalakad, muling tinanong ni Do Juan tungkol sa kanyang lihim na crush. Iniisip kung matangkad at gwapo ba ito. Nang sumagot ng oo si Lucy, lumapit pa si Do Juan at nagtanong kung siya kaya ang tinutukoy nito dahil lahat ng sinabi ni Lucy tungkol sa kanya ay tumutugma kay Do Juan. Nagulat si Lucy at napaisip kung alam ba ni Do Juan ang kanyang lihim. Sabi niya, hindi siya yon. At kung siya man yon, sana sinabi na niya. Sinabihan siya ni Do Juan na pag-isipan ulit ito. Baka daw kinakabahan lang siya. Matapang na sinabi ni Lucy, hindi siya iyon, at umalis na siya. Maya-maya, nasa bus sila at muntik nang matumba si Lucy, kaya inalok siya ni Do Juan na hawakan ang kanyang kamay. Marahang hinawakan ni Lucy ang kamay niya, pero hinawakan ito ni Do Juan ng maayos at pareho silang namula. Sa sinehan, inabot ni Do Juan ang kamay ni Lucy, pero tumanggi si Lucy at sinabing hindi tama iyon. Sabi niya, ayos lang, hindi ka naman girlfriend ko. Nagulat si Lucy ng husto, kaya hindi niya malagok ang inumin niya, pero mukhang masaya si Do Juan sa sinabi niya. Pagkatapos ng sine, pumunta sila sa bahay ni Do Juan. Nagulat si Lucy nang makita niya ang teras nito na maganda ang dekorasyon at may dalawang cake pa siya para kay Lucy. Sobrang saya niya. Hinipan niya ang mga kandila, hiniwa ang cake at binigyan siya ni Do Juan ng regalo, sabay-sabing buksan niya ito sa hostel niya. Tinanong ni Do Juan si Lucy tungkol sa ideal man nito habang kumakain. Sagot ni Lucy, gusto niya ng mahinahon, mabait, gwapo, sweet at matangkad. Tumayo si Do Juan para ipakita ang height niya at sinabing taglay niya ang lahat ng ito kaya pwede silang mag-date. Nagulat si Lucy at sinabi niyang tinatrato siya ni Do Juan na parang nakababatang kapatid at masyado pa siyang bata. Nilinaw ni Do Juan na iba na ang sitwasyon ngayon at hindi naman talaga itinuring ni Lucy na kapatid siya. Sabi niya alam niyang may nararamdaman si Lucy para sa kanya at gusto niyang linawin ang lahat ngayong araw. Tahimik si Lucy, hindi makapagsalita. Pinaamin ni Do Juan si Lucy dahil hindi na siya makahinga. Ganon din ang nasa isip ni Lucy. Tinanong niya kung hindi siya gusto nito at kabadong umuoo si Lucy. Pero binawi niya ito dahil hindi siya sigurado sa nararamdaman niya. Hiningi niya kay Do Juan na ligawan siya ng ilang beses pa para makapagdesisyon siya. Tinanong ni Do Juan kung gusto ba niyang ligawan siya ng paulit-ulit. Sumagot si Lucy ng oo at idinagdag na hindi naman niya tinanggihan si Do Juan. Sabi ni Do Juan, kung hindi siya tinanggihan, ibig sabihin may nararamdaman din siya at nahihiya lang. Itinanggi rin ito ni Lucy at binago ang usapan sa pamamagitan ng pagpuri sa cake. Sabi ni Do Juan, kaya niyang gawin iyon para sa kanya araw-araw. Namula si Lucy at natawa. Lumipat ang eksena sa hostel ni Lucy kung saan dinalhan din siya ng cake ng mga kaibigan niya at binati siya ng maligayang kaarawan. Hinipan ni Lucy ang mga kandila at nagpasalamat sa kanila. Tinanong siya ni Lane kung kumusta ang date nila ni Do Juan at sinabi niya sa kanila na nag-propose ito sa kanya.
Tuwang-tuwa ang mga kaibigan niya para sa kanya at hindi mapigilan ni Lucy ang ngumiti. Kinabukasan, binuksan ni Lucy ang regalo ni Dowan, isang kamera. Habang tinitingnan niya ito, nakakita siya ng litrato ng katawan ni Dowan, kaya ipinadala niya ito sa kanya at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Nagulat si Dowan at naalala niyang baka aksidenteng napindot niya ito habang ipinapak ang kamera. Ikinuwento niya kay Lucy ang buong nangyari. Sabi ni Lucy ay ayos lang dahil malabo naman ang litrato at wala namang makikitang malinaw. Sa mapangakit na paraan, sinabi ni Dowan na pwede niyang ipadala ang HD version kung gusto niya at nahiya si Lucy at tumanggi. Pagkatapos makipag-usap kay Dowan, nakatanggap si Lucy ng mensahe mula kay Sang-gyun na bumati sa kanya ng maligayang kaarawan at nagpadala ng pera. Sinabi ni Lucy sa kanya na nagsimula na siyang magustuhan ng isang tao at gusto niyang magkaroon ng relasyon dito. Sabi niya, medyo mas matanda ito sa kanya. Agad na tumutol si Sang-gyun at sinabi na hindi siya pwedeng makipag-date hanggat hindi pa siya tapos sa kolehiyo. Nagtanong si Lucy kung bakit hindi siya pwedeng makipag-date, pero matigas si Sang-gyun at sinabing hindi niya ito papayagan at magagalit siya kung gagawin niya. Sa susunod na eksena, masayang tinitingnan ni Lucy ang pulseras na ibinigay sa kanya ni Dowan. Tinanong siya ni Rose kung kailan niya sasagutin si Dowan, pero sabi ni Lucy hindi pa niya alam at nagsimulang mag-isip. Kinabukasan, kasama ni Lucy ang kanyang mga kaibigan sa isang restaurant nang tawagan siya ni Dowan at yayain siyang magkita kinabukasan. Papasagot na sana siya ng oo, pero pinigilan siya ng mga kaibigan niya para hindi isipin ni Dowan na madali siyang sagutin. Nagtanong si Dowan kung pwede silang magkita sa Makalawa, pero tumanggi ulit si Lucy, sinusunod ang payo ng kanyang mga kaibigan. Nalito si Dowan at tinanong ang kanyang mga kaibigan kung bakit biglang nagbabago ang mga babae. Nang tawagan ni Dowan si Lucy sa ikatlong pagkakataon para mag-aya, sinabi ni Rose na pumayag na siya dahil 3 beses na siyang inaya na ibig sabihin ay talagang gusto siya ni Dowan at gustong makipagkita. Pumayag si Lucy at tuwang-tuwa si Dowan. Sa araw ng kanilang date, naghanda si Lucy, pero tumawag si Dowan at sinabing hindi siya makakapunta dahil sa biglaang trabaho. Lumabas na lang si Lucy at ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, naghanda siya ulit pero kinansela ni Dowan dahil sa problema sa kumpanya. Muling lumabas si Lucy at nagulat ang kanyang mga kaibigan na makita siyang nasa bahay na naman. Tinanong nila kung kinansela na naman ni Dowan at sumagot si Lucy ng oo. Sabi ni Rose na sinungaling talaga ang mga lalaki at tinanong kung galit siya. Sabi ni Lucy na hindi, pero bigla siyang nagalit at sinuntok ang isang laruan na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Samantala, totoong abala si Dowan sa trabaho pero ngayon ay malaya na siya. Nag-set up siya ng bagong date kay Lucy para sa susunod na araw. Pero kinansela niya ulit ito, kaya nalungkot si Lucy. Inaliw siya ng mga kaibigan niya sa labas. Nasa ospital si Dowan kasama ang ama. Sabi ng doktor, 10 taon nang may sakit ito at kailangang maoperahan ang baga nito. Hindi nagsalita si Dowan at umupo lang sa tabi ng kanyang ama, mukhang malungkot. Makikita natin ang isang flashback. Umuulan ng niebe at masaya si Dowan. Nagluto ang kanyang ina ng paborito niyang pagkain, pero hinihintay niya ang kanyang ama. Umuwi ang kanyang ama na mukhang takot na takot at sinabi niyang aksidenteng nabangga niya ang isang tao gamit ang kanyang sasakyan habang lasing at malamang ay patay na ito. Sinabi niyang walang nakakita sa kanya kaya tumakbo siya pauwi. Nagagalit si Dowan at sinusubukang tawagan ng pulis, pero pinigilan siya ng kanyang ama. Babala ni Dowan na mangyayari rin ito sa kanila, kaya dapat isumbong sa pulis para iligtas ang biktima ng ama. Pinigilan siya nito pero itinuloy pa rin ni Dowan ang pagsumbong. Nahulog sa hagdan ang ama ni Dowan kaya nagtulungan silang mag-ina sa utang. Sinabi ni Dowan na titigil siya sa kolehiyo para magtrabaho pero pinangako ng ina na itutuloy niya ang pag-aaral. Pagkatapos, nagkasakit ng malubha ang kanyang ina at pumanaw. Malungkot si Dowan habang inaalala ang nakaraang puro hirap at responsibilidad bata pa lang. Sina Lucy naman ay nag-aaral. Sabi ni Lucy, pagod na siyang dedmahin kaya dededmahin na rin niya si Dowan. Biglang dumating si Dowan. Umalis si Jean at nagulat si Lucy. Sabi ni Dowan, pumunta siya sa universidad para magtrabaho. Tinanong ni Lucy kung may oras na ba siya ngayon para makita siya. Ngumiti si Dowan at humingi ng paumanhin, ngunit sinabi niyang nagkataon lang na nakita niya si Lucy. Palihim na kinuna ni Jean ng litrato ang dalawa. Pinagalitan siya ni Lucy at pinag-uusapan ng lahat sa klase kung gaano kagwapo ang kanyang nobyo at kung gaano siya kaswerte. Sobrang distracted ni Lucy kay Dowan kaya hindi siya makapag-aral kaya nagkunwari na lang siyang natutulog. Lumapit si Dowan at binigyan siya ng halik mula sa malayo. Nagulat si Lucy, hinila siya palapit at hinalikan din siya pabalik na lubos na nagpatulala kay Dowan. Sabi niya ganti lang iyon at hindi pa niya tinatanggap ang alok nito. Tumawa si Dowan at sinabing hindi iyon patas at kung gagawin niya iyon, dapat handa rin siyang gawin din niya iyon. Sabi ni Lucy na magsusumbong siya sa kuya niya tungkol kay Dohwan. Pero sabi ni Dohwan ay wala siyang pakialam dahil malalaman din naman ng lahat kalaunan. Napanganga si Lucy at patuloy lang siyang tinititigan ni Dohwan, dahilan para siya ay mamula. Nalaman ni Lane at Rose na ang crush ni Lucy ay nasa universidad nila at natuwa sila para sa kanya. Naglalakad at nag-uusap sina Lucy at Dohwan tungkol sa kung gaano nila na-miss ang isa't isa. Pinanood nila si Ming mag-basketball at nakita ang mga kaibigan ni Lucy. Nasaktan si Ming kaya hinilingan si Dohwan na pumalit.
Tinanong ni Lucy kung marunong ba siya at ngumiti lang siya ng may kumpiyansa. Isang basketball champion pala siya. Napakahusay niyang maglaro at hindi makapaniwala si Lucy. Nagsimula siyang sumigaw at mag-cheer para sa kanya. Si Ming, na nanonood din, ay nagulat sa galing niyang maglaro at sinabi niyang kapatid siya ni Lucy. Itinama siya ni Shin, sabay sabing hindi siya kapatid kundi boyfriend ni Lucy. Nalungkot si Ming nang marinig ito. Nanalo ang team ni Do Hwan at lahat ay tuwang-tuwa. Pinag-uusapan ng apat kung uuwi o mananatili sila sa summer. Nanatili sina Rose, Lane at Shin. Nagpaalam si Lucy sa kuya niyang si Sangyun para manatili, pero tumanggi ito dahil akalang makikipag-date lang siya. Ipinaliwanag ni Lucy na gusto niyang mag-internship pero tumanggi pa rin siya. Tinokso niya ito, tinanong kung nagseselos lang ba siya dahil hindi siya nagkaroon ng girlfriend noong kolehiyo. Nainis si Sangyun at sinabing may girlfriend na siya kaya huwag nang mag-ungkat ng nakaraan. Uuwi raw siya sa summer break or susunduin siya nito, sabay baba ng telepono kay Lucy. Nag-reply si Lucy na sasama muna sa mga kaibigan. Nakita ni Shin si Ming at binigyan ng spray sa sugat. Napansin ni na Rose at Lane na may gusto si Shin kay Ming. Nagpasalamat si Ming kay Shin na nagtanong kung malungkot ba siya para kay Lucy. Sabi ni Ming, nagulat siya pero masaya para rito. Tinukso si Shin ng mga kaibigan tungkol kay Ming. Sabi ni Shin, i-interviewin niya si Ming para sa kurso niya at tinanong kung papayag kaya ito. Sabi ni Rose, siguradong papayag siya. Nang matapos si Do Hwan sa trabaho, sinorpresa siya ni Lucy. Kaarawan niya kaya masaya siyang naalala ito ni Lucy. Tinukso siya ni Lucy na matanda na siya at sabi niya dapat na siyang magpakasal agad. Sabi ni Lucy, wag muna dahil hindi pa siya nakapagtatapos. Tumawa si Do Hwan at sinabing nagbibiro lang siya dahil hindi pa nga tinatanggap ni Lucy ang alok niya. Nahiyang bigla si Lucy at lumayo. Sa kotse, tinanong niya kung binati siya ng mga kaibigan. Sabi niya, di nila maalala sarili nilang B-day kaya tiyak na limot din nila ang sa kanya. Lihim na tinext ni Lucy si Sangyun tungkol sa birthday ni Do Hwan. Tinawagan ni Sangyun si Do Hwan para bumati at nagtanong kung may regalo ang kapatid nito. Nalitong si Do Hwan. Sabi ni Sangyun, siya ang nag-utos kay Lucy at inangkin ang lahat ng credit. Nagulat si Lucy kung gaano katalino at tuso ang kapatid niya. Si Sangyun, na hindi alam na kasama ni Lucy si Do Hwan, ay nagsimulang magkwento tungkol sa pagkakaroon ni Lucy ng nobyo na mas matanda sa kanya at hiniling kay Do Hwan na alamin kung sino ito at saan ito nakatira para mapuntahan nila at gulpihin. Nagulat si Lucy at hindi sinasadyang gumawa ng ingay kaya napagtanto ni Sangyun na nandoon siya. Inamin niya na kasama niya si Do Hwan at magdiriwang sila ng kaarawan nito. Tinanong ni Sangjun kung may namamagitan ba sa kanila, pero pinutol siya ni Lucy at sinabing binibigyan lang niya ng birthday party si Do Hwan mula sa panig ni Sangjun at agad na binaba ang tawag. Tinukso siya ni Do Hwan, sinabi niya sa kapatid niya na may nobyo siya kahit sinabi niyang hindi pa siya handang maging nobya niya. Nahihiya si Lucy at nagtanong kung ano ang mangyayari kung tatanggihan niya siya. Sabi ni Do Hwan, hahabulin daw niya si Lucy hanggang pumayag ito. Tumawa si Lucy. Dumating sila sa restaurant at hinila siya ni Lucy papasok. Nahiya si Do Hwan pero nang makita ang dekorasyon, naantig siya. Pinaupo siya ni Lucy para ipagluto ng pansit. Sa kusina, nahirapan si Lucy kaya natatawa si Do Hwan habang kinukuhanan siya ng larawan. Natapos niya ang pansit at kahit kakaiba ang lasa, kinain ito ni Do Hwan at pinuri. Sobrang saya ni Lucy. Pinahipan niya ang kandila at nag-wish siya. Pagkamulat niya, tinanong siya ni Lucy sa kanyang wish at sinabi niyang si Lucy ang hiningi niya. Naantig si Lucy at napagtanto kung gaano siya kamahal ni Do Hwan. Sa wakas, sinagot na niya ito ng oo. Sobrang saya ni Do Hwan at tinanong kung handa na ba talaga siyang maging nobya niya. Oo ang sagot niya at nahiya. Tinitigan siya ni Do Hwan. Hinila niya si Lucy at hinalikan. Magkasintahan na sila. Sinabi niyang si Lucy ang una niyang nobya at unang minahal. Masaya si Lucy. Lumipat ang eksena sa kanila sa tabing dagat. Nakatitig pa rin si Do Hwan sa kanya at di makapaniwalang nobya na niya si Lucy. Kalaunan, kinuwento niya kay Lucy na patay na ang kanyang ina at nakoma ang ama dahil sa lasing na pagmamaneho noon. Sinabi niya na namatay din ang ama ni Jong sa aksidenteng iyon at wala siyang sariling bahay, kundi kotse lang at kaunting ipon. Tinanaong niya si Lucy kung okay lang ba ito. Sumagot si Lucy ng oo at inaliw siya, sinabing magiging maayos din ang lahat. Natuwa si Do Hwan at nag-usap pa sila ng matagal. Kinabukasan, hinintay ni Do Hwan si Lucy sa kolehiyo. Nang sabihin ni Lucy na pupunta siyang library, niyaya siya ni Do Hwan sa bahay nito para ipagluto. Masayang pumayag si Lucy. Sa bahay ni Do Hwan, pinagamit niya kay Lucy ang kanyang mesa. Imbis na umalis, tumabi siya at sinabing gusto lang siyang titigan dahil hindi siya nagsasawa. Pilyong ngumiti si Lucy at lumapit pa kay Do Hwan. Nagulat si Do Hwan sa pagiging matapang ni Lucy. Habang sinusubukan ni Lucy na lumayo, marahan siyang hinawakan ni Do Hwan at sinabing hindi pa siya nagsasawa sa pagtitig kay Lucy at gusto pa niyang magtagal. Sabi ni Lucy kailangang mag-aral. Sa tanghalian, masaya si Lucy sa pagluluto. Pagkakain, siya na ang maghuhugas at sumama si Do Hwan sa kusina. Itinali niya ang apron kay Lucy na napakaromantiko. Tanong niya, bakit ito naghuhugas gayong hindi naman siya sanay? Sabi ni Lucy, gusto niyang matuto para tulungan si Do Hwan sa hinaharap.
Nagsorry si Lucy sa pag-overthink. Tinulungan na lang siya nito sa paghuhugas. Habang nag-aaral, nakatulog si Lucy sa kama ni Dowan. Pumasok si Dowan at nagising si Lucy sa kanyang yabag. Nagulat siya at nahulog sa kama. Nang tanungin, dahilan niya ay mas gusto niyang mag-aral doon. Alam ni Dowan ang totoo, kaya inalalayan niya si Lucy pabalik. Lumapit siya para halikan si Lucy, ngunit itinulak siya nito, nahihiya. Humingi siya ng paumanhin at tinanong kung bakit siya nasa sahig. Umamin si Lucy na nakatulog siya at biglang bumagsak para iwas tawa. Sinabihan siyang magpahinga bago ito lumabas. Gabi na nang ihatid siya ni Dowan sa hostel. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, "Gusto talaga kita." Sinabi rin niya iyon kay Lucy at hinalikan siya sa noo. Pareho silang masaya. Tinawagan siya ni Bang at napansing masaya siya. Sabi ni Dowan, si Lucy na ang nobya niya. Natuwa si Bang at binati siya, sabay-sabing dapat siyang pasalamatan ni Dowan. Pagkatapos, nang hindi alam kung sino ang babae, nag-post si Bang ng mensahe sa kanilang group chat na may nobya na si Dowan. Agad niyang sinabi kay Bang na burahin ang mensahe at tinanong kung alam ba niya kung sino ang babae. Sumagot si Bang ng hindi, kaya binigyan siya ni Dowan ng pahiwatig na ito ay isang taong kilalang kilala niya at dumalo sa kanyang kasal. Naguluhan si Bang, kaya sinabi ni Dowan na gagraduate siya sa universidad sa kanilang bayan. Napagtanto ni Bang na si Lucy ang tinutukoy, kaya binaba agad ang tawag dahil ayaw niyang madamay. Tinawagan siya ulit ni Dowan at sinabing bawal na siyang umatras dahil nagbigay na siya ng payo. Nerbyosong sinabi ni Bang na papatayin siya ni Sang-gyun kapag nalaman nitong nililigawan niya ang kapatid nito. Sabi ni Dowan na siya na ang kakausap kay Sang-gyun. Nakita ni Sang-gyun ang mensahe sa group chat at tinawagan si Bang na agad namang isinama si Dowan sa tawag. Tinawag ni Sang-gyun si Dowan na traitor na kaibigan at tinanong kung sino ang malas na babae. Sabi ni Dowan na sasabihin niya kapag bumisita ito sa kanilang bayan. Umayag si Sang-gyun pero hiniling kay Dowan na isama rin si Lucy dahil pauwi na rin daw ito. Sumang-ayon si Dowan at halatang nagtitiwala si Sang-gyun kay Dowan pagdating sa kanyang kapatid. In-interview ni Shin si Ming pero tahimik ito sa hiya. Pagbalik ni Lucy sa kwarto, tinanong ni Rose kung nasaan siya. Sabi ni Lucy, nag-aral siya kina Dowan. Tanong ni Rose kung may kiss, pero sabi ni Lucy, wala dahil sa kaba, kaya naitulak niya ito. Ngayon, takot siyang isipin nitong ayaw niya rito. Sabi ni Rose, siya na ang maunang humalik sa susunod. Pumayag si Lucy at nag-aya na kay Duan para sa weekend. Pumayag siya. Ilang araw ang lumipas, nag-date sila sa isang roller skating rink. Hindi marunong mag-skate si Lucy, kaya tinuruan siya ni Dawan. Sinabi ni Lucy sa kanya na hahalikan niya ito ngayon at nataranta siya, halos matumba. Pinakalma niya ito at sinabing pwede siyang tumanggi kung ayaw niya. Sinabi ni Dawan na hindi, gusto niyang halikan siya ni Lucy. Nag-countdown sila pero bago ang halik, biglang lumayo si Dawan. Hinabol siya ni Lucy pero umiwas pa rin siya. Nainis si Lucy kaya humingi ng paumanhin si Dawan at huminto. Sa wakas ay naabutan niya ito at nang hindi nagbababala, hinalikan niya ito. Nagulat si Dawan at sinabi, paano mo ako nahalikan ng ganoon? Sabi ni Lucy, pwede pa nilang ulitin at naghalikan silang muli. Tuwang-tuwa silang dalawa. Matapos ang mga exam, kasama ni Lucy ang mga kaibigan nang may tumawag. Nag-apply siya sa ilang trabaho at nakatanggap ng alok. Nag-aalala siya na magagalit ang kanyang mga magulang dahil gusto nilang sa kanilang bayan siya magtrabaho. Kinabukasan, naghihintay si Dawan kay Lucy sa kolehiyo nang may babaeng lumapit, nagtanong ng direksyon at humingi ng WeChat ID. Si Lucy, na nanonood sa malayo, ay nakatayo lang. Sabi ni Dawan, hindi pwede dahil papatayin siya ng kanyang girlfriend. Umalis ang babae at si Lucy na nagsiselos ay lumapit. Sinubukan niyang pasayahin si Lucy, sabay sabing siya ay para lang sa kanya. Maya-maya sa palengke may isang lalaki na lumapit kay Lucy at humingi ng kanyang ID. Si Dawan na nanonood ay medyo nagselos pero tumanggi si Lucy at sinabi niyang may boyfriend na siya. Umalis ang lalaki pero selos pa rin si Dawan at tinanong kung bakit siya mabait. Sabi ni Lucy, sinabi lang niya na may boyfriend siya. Pinalakas ito ni Dawan kaya sumigaw si Lucy, may boyfriend na ako. Nahihiyang ngumiti si Dawan, masaya at naglakad palayo. Makikita natin si Lucy na sobrang saya dahil pumasa siya sa job interview niya. Abala si Dawan sa trabaho sa kumpanya nang biglang magkasakit ang kanilang direktor at isinugod ito sa ospital ng kanyang asawa. Samantala, naghahanda si Lucy para sa kanyang unang araw sa trabaho. Nakakuha siya ng mensahe mula kay Sang-gyun na nagtatanong kung nakapag-book na siya ng tiket pauwi. Sinabi ni Lucy sa kanya na hindi siya uuwi at mananatili siya para sa isang internship na nasabi na niya dati at pumayag naman ang kanilang mga magulang. Nagagalit si Sang-gyun, sinasabing hindi siya kailanman nakikinig sa kanya. Sabi ni Lucy na gusto niyang magkaroon ng karanasan at uuwi siya sa susunod niyang bakasyon. Nagsimulang sigawan siya ni Sang-gyun. Iniisip na ginagawa niya ito dahil sa kanyang nobyo. Naririnig ng mga kaibigan ni Lucy ang kanilang pag-uusap. Kinuwento niyang naloko si Lucy ng lalaki mula sa dating app at tinanong kung paano ito maiiwasan muli.
Galit na binaba ni Lucy ang tawag. Nagulat ang mga kaibigan niya at nag-aalala sa reaksyon ng kuya niya sa pakikipag-date niya sa matalik na kaibigan. Sabi ni Lucy siya na ang bahala at aamin na siya ngayon. Nag-text siyang kadate niya si Do-won pero bago pa ito masend, napansin niyang block na siya ni Sang-gyun. Kinabukasan, pumasok si Lucy. Tinuruan siya ng katrabaho tapos pinakilala sa team lead na si Silu. Hindi niya ito nakilala pero naalala siya ni Silu na siyang nagbuhos ng tubig kay Jiang noon. Umalis si Silu nang di pinakinggan si Lucy at sinimulan siyang ibuli. Pinatambakan niya si Lucy ng trabaho at pinagprint pa siya. Nang hindi magawa ni Lucy, sinigawan siya ni Silu. Galing ka ba sa ibang mundo? Hindi mo ba alam gumamit ng printer? Naramdaman ni Lucy na napahiya siya. Kinagabihan, nakaupo si Lucy sa labas ng kanyang opisina. Kinumusta siya ng ina sa unang araw, pero nagsinungaling siyang okay lang. Binigyan siya ni Do-won ng mga bulaklak at niyakap siya. Marami siyang tinanong kay Lucy at tinukso siya nito na parang tatay kung magsalita. Binigyan siya ni Do-won ng laruan at sinabing gamitin ito pampalabas ng galit kapag naiinis siya. Tumawa si Lucy, sabi niya kamukha raw ni Sang-gyun iyon. Hinampas niya ang laruan at tanong ni Do-won kung nag-away sila ng kapatid niya. Nagulat siya at tinanong kung paano niya nalaman. Hindi raw siya bulag. Kinuwento ni Lucy ang lahat at nagbiro si Do-won na bibili siya ng bagong laruan para sa kanya. Kinabukasan, busy si Lucy sa trabaho at ginugulo ni Silu. Sa stress, nakalimutan niyang mag-lunch. Tinawagan siya ni Do-won at nagsinungaling siya, sinabing ayos lang siya at mababait ang lahat. Biglang sumigaw si Shilu sa kanya dahil nasa telepono siya habang nagtatrabaho. Nag-alala si Do-hwan para kay Lucy. Gabi na pero di pa tapos si Lucy sa trabaho. Nang matapos siya, pinaiwan lang ni Shilu ang files sa opisina at pinakuha pa siya ng isang kahon para trabahuhin. Naiinis si Lucy at nagtatanong kung bakit siya tinatrato ng ganito. Nag-overtime din si Do-hwan dahil wala ang direktor. May dumating na pagkain para sa kanya na nakapangalan kay Lucy. Napansin ng lahat na galing ito sa kanyang girlfriend at humingi sila ng parte pero tumanggi si Do-hwan. Pinikturan niya ang pagkain at sinend kay Lucy, nagpasalamat sabay tanong kung kumain na ito. Sabi ni Lucy, hindi pa at tinanong siya ng kasama kung bakit nandoon pa siya. Nagulat si Do-hwan at sinabi sa kanya na hintayin siya at huwag umuwi mag-isa. Mabilis niyang kinain ang pagkain at umalis para sunduin siya. Pagdating ni Do-hwan, tahimik siyang tinitigan ni Lucy. Sinabi niya na pwede siyang yumakap kung gusto niya at agad itong ginawa ni Lucy, sabay sabing na-miss niya siya. Kumusta na siya? Tanong niya. Sagot niya ay oo dahil sa yakap nito ay lumalakas siya. Nagpa-recharge siya sa mahigpit na yakap kaya lalong hinigpitan ni Lucy. Natahimik si Lucy nang may tumawag sa kanya. Sabi ni Do-hwan sasagutin niya ang tawag pero hindi. Maya-maya, sinagot niya ito at dinagdagan ni Shilu ang trabaho niya. Inis si Lucy pero di kumibo at umalis na lang sila. Sa hostel, nagsimula ulit magtrabaho si Lucy. Si Do-hwan naman ay nag-o-overtime din sa kanyang kumpanya. Kinabukasan, lumabas si Lucy mula sa hostel at nakita si Do-hwan na natutulog sa kanyang kotse, pagod na pagod sa sobrang trabaho. Sumakay siya sa kotse at tinanong kung sobra na ba ang trabaho nito. Nagsinungaling siya at sinabing hindi. Tinanong niya kung may iba ba itong girlfriend dahil pareho pa rin ang suot nito kagabi. Natawa siya at sinabing wala, sapat na si Lucy para sa kanya. Napansin ni Lucy na sobra ang trabaho niya at sinabi na hindi na sana siya sumundo at dapat ay nagpahinga na lang sa bahay. Sinabi niya na ang pagsundo kay Lucy ang pinakamahalaga sa kanya at ginagawa niya ito ng buong puso. Natuwa si Lucy sa narinig niya. Pagdating nila sa kumpanya, pinigilan siya ni Do-hwan na bumaba ng kotse. Hinalikan siya ni Lucy at nakita sila ni Shilu na nakasilip mula sa bintana. Tinawagan ni Shilu si Jiang at sinabi niyang nakita niya si Do-hwan kasama ang isang babae na kamukha ng nasa restaurant at mukhang malapit sila sa isa't isa. Nagalit si Jiang at napagtanto niyang hindi lang kaibigan ng babae, kundi girlfriend niya ito. Maya-maya, tinawag ni Shilu si Lucy sa kanyang opisina at binigyan siya ng mahirap na gawain. Hindi maintindihan ni Lucy kaya nagtanong siya ulit, ngunit sinigawan siya ni Shilu, dahilan para mapatingin ang lahat ng tao sa opisina. May isang nakatatandang kasamahan na nagsabi ng ibang bagay kay Shilu para madistract siya at suminyas kay Lucy na umalis na. Takot si Lucy kaya umupo siya sa kanyang mesa at sinimulang pindutin ang laruan na bigay sa kanya ni Do-hwan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang pagtrato sa kanya ni Shilu. Kinagabihan, tumawag si Jiang kay Shilu at nagtanong kung pwede silang magkita. Sabi ni Shilu, pupunta siya sa karaoke kasama ang lahat ng tao sa kumpanya. Hiningi ni Jiang ang address. Sa karaoke bar, nababagot si Lucy at nag-message kay Do-hwan na nagsabi sa kanyang magdahilan at umalis na lang. Nag-message si Lucy kay Shilu na maaga nagsasara ang kanyang hostel at pinayagan naman siya ni Shilu na umalis. Habang paalis na si Lucy, dumating si Jiang sa bar. Sinubukan ni Lucy na balewalain siya pero sinundan siya ni Jiang at tinanong kung totoong sila na ni Do-hwan. Sinabi ni Jiang na dapat kalimutan na niya si Do-hwan dahil anak siya ng isang mamamatay tao. Sabi niya, walang gustong makasama ang isang tao na may ganoong kasamaang pinagmulan. Pero sagot ni Lucy, siya ay handa at hindi siya katulad ni Jiang na naninira ng taong hindi niya makuha.
Ibinunyag ni Jiang na ang ama ni Do Juan ang nakapatay sa kanyang ama sa isang hit and run at dahil dito ay marami siyang pinagdaanang paghihirap. Naiinis siya na namumuhay ng maayos si Do Juan kasama ang kanyang nobya. Sabi ni Lucy, gets niya ang sakit ni Jiang pero wag isisi kay Do Juan ang gawa ng ama. Tanong ni Jiang, tatanggapin ba sila ng parents ni Lucy pag nalamang killer ang tatay ni Do Juan? Hindi makapagsalita si Lucy at umalis na lang nang hindi sumasagot. Nakita ng kaibigan ni Do Juan ang palitang iyon. Balisa si Lucy, iniisip kung talagang itatakwil ng kanyang mga magulang si Do Juan. Nalulungkot din siya para kay Do Juan. Naalala niyang palaging tinatawag ni Jiang si Do Juan na anak ng mamamatay tao. Naalala niyang sinabi ni Do Juan sa kanya na hindi siya makapamuhay ng malaya dahil sa ilang mga issue. Dumating si Do Juan at puno ng emosyon ang boses ni Lucy, nangakong palagi siyang susuportahan at hinding-hindi siya iiwan anuman ang sabihin ng iba. Masaya si Do Juan ngunit naguguluhan sa biglaang pahayag ni Lucy. Sa trabaho, masaya si Lucy nang makatanggap siya ng tanghalian mula kay Do Juan. Maya-maya, habang pauwi na sila ni Do Juan papuntang hostel, tumawag ang nanay ni Lucy. Nasa telepono si Lucy nang simulan siyang guluhin ni Do Juan. Biniro niya si Do Juan na tumigil na. Habang yakap-yakap, tumawag ang kapatid na si Sanggyon at tinanong ang lokasyon niya. Sabi nito, nakikita niyang may kasama siyang lalaki. Galit itong lumapit at nakitang hawak ni Do Juan ang kamay ni Lucy. Nalaman niyang nobyo ni Lucy si Do Juan. Magpapaliwanag sana si Lucy, pero galit na si Sanggyon. Sinabihan niya si Lucy na pumasok na, pero nagtago ito sa likod ni Do Juan. Sinabi ni Do Juan na siya ang may sala dahil siya ang naunang umamin, pero hinila siya palayo ni Sanggyon. Dinala ni Sanggyon si Do Juan sa liblib at sinuntok siya. Tinawag niya itong traidor at tinanong kung bakit ang kapatid pa niya ang piniling ligawan sa dami ng iba. Sinabi ni Do Juan na magkasama na sila ni Lucy ng isang buwan at kalahati at totoo ang nararamdaman niya para dito. Ayaw maniwala ni Sanggyon sa kanya. Sinabi ni Do Juan na sige lang, patuloy siyang saktan hanggang makontento siya pero hinding-hindi magbabago ang nararamdaman niya para kay Lucy. Kumalma si Sanggyon at sinabi kay Do Juan na umuwi na muna siya dahil kailangan niyang mag-isip at namnamin ang lahat ng nangyari. Pumunta sila sa bahay ni Do Juan. Nakita ni Sanggyon ang tsinelas ng babae at alam niyang nandoon si Lucy. Sa ref, puno ito ng paborito ni Lucy, pati mga strawberry. Pinigilan siya ni Do Juan dahil para raw iyon sa nobya nito. Nagulat si Sanggyon. Pagkatapos ay nakita niya ang litrato nilang magkasama at napagtanto niyang matagal na pala ang relasyon nila. Sa sumunod na eksena, nilalagyan ni Do Juan ng gamot ang namamaga niyang mukha. Tinaasan siya ng kilay ni Sanggyon pero para kay Lucy ito at hindi sa sarili dahil tiyak na magagalit siya pag nalamang sinaktan siya. Pagkatapos ay sinuntok ni Do Juan si Sanggyon para magmukhang nag-away silang dalawa para hindi isipin ni Lucy na nagpatalo lang si Sanggyon. Sa kwarto, tinanong ni Lucy si Do Juan tungkol sa kuya nito. Nagsinungaling si Do Juan, natanggap na sila ni Sanggyon kaya natuwa si Lucy. Kinabukasan, sinundo siya ni Do Juan nang nakamask at nagpanggap na may sipon. Ngunit napansin ni Lucy ang mga pasa sa mukha niya at agad na naisip kung ano ang nangyari. Galit na galit siyang lumapit kay Sanggyon, sinaktan ito at sinigawan dahil sinaktan ang kanyang nobyo. Nagulat si Sanggyon sa tapang ni Lucy pero natuwa rin siya sa kung gaano niya kamahal si Do Juan. Sabi niya, isa siyang kuya na naglakbay pa para lang makilala siya pero ni hindi man lang siya inalok ng tubig. Nang ma-realize ni Lucy, binigyan niya ito ng tubig para magbati. Sa hapunan, mapagmahal na pinapakain ni Do Juan si Lucy kaya nainis si Sanggyon at pinatigil sila sa paglalambingan sa harap ng iba. Pero sinadya ni Lucy na asarin ang kuya at pinakain pa si Do Juan kahit pinagsabihan sila. Makikita natin si Sanggyon na natutulog sa likod ng sasakyan. Lumapit si Do Juan at hinalikan si Lucy, sabay sabing pinipigilan niya ang sarili niya buong umaga. Ngumiti si Lucy, pero habang bumababa siya ng sasakyan, ginising niya si Sanggyon at sinabihang hindi super niya si Do Juan kaya dapat lumipat siya sa harap. Habang paalis si Lucy, nagpadala siya ng flying kiss kay Do Juan at ibinalik naman ito ni Do Juan. Pero umiwas ng tingin si Sanggyon, naiinis. Sa loob ng sasakyan, sinabi ni Do Juan kay Sanggyon na babalik siya sa opisina pero ihahatid muna siya pauwi. Ngunit iginiit ni Sanggyon na sasama siya kay Do Juan. Maya-maya, napansin ni Sanggyon kung gaano kasipag at pagod si Do Juan at tinanong niya kung bakit siya nagtatrabaho ng ganoon kahirap. Sabi ni Do Juan, babawasan ang trabaho niya paggaling ng kanilang direktor. Pinakiusapan niya si Sanggyon na ilihim ito kay Lucy at pumayag naman siya. Kinabukasan, binalita ng kaibigan ni Do Juan na nakita ang nobya nito kasama ang isang babaeng basagulero. Napagtanto ni Do Juan na si Jong ito kaya agad siyang sumugod. Binalaan niya si Jiong na kapag inistorbo pa nito si Lucy, isusumbong niya ito sa pulis. Tiniis niya ang ugali ni Jong noon, pero dahil sa mahal niya, di na siya papayag. Nagulat si Jong sa galit ni Do Juan, ramdam niyang kinamumuhian siya nito. Nasa pulong si Lucy. Nagkaroon ng problema at nang hinga ng ideya, ibinahagi ni Lucy ang kanya na agad namang nagustuhan ng lahat. Hindi natuwa si Shilu na ang ideya ay tinanggihan. Pinagalitan niya si Lucy sa tabi, dapat ay nagsabi muna siya bago nagbahagi.
Humingi ng paumanhin si Lucy pero sabi ni Shilu, mga babaeng mga agaw ng boyfriend, hindi makakaintindi. Nasaktan si Lucy sa kawalang galang nito. Sa labas, nasalubong niya si Sanggyon na nagsabing lilipad na siya pauwi ngayong gabi. Nalungkot si Lucy at sinabing nag-leave siya bukas para ipasyal si Sanggyon. Sabi ni Sanggyon ay ayos lang dahil marami pa siyang tatapusing trabaho. Umiyak si Lucy at napansin ni Sanggyon na may mali kaya tinanong kung may nambubuli sa kanya. Itinanggi ito ni Lucy kaya sabi ni Sanggyon na pwede siyang mag-resign kung hindi komportable dahil sapat ang pera nila at padadalhan siya nito. Ngunit sinabi ni Lucy na gusto niyang harapin ito ng mag-isa. Dumating si Do Juan, nakita niyang umiiyak si Lucy at inisip niyang si Sanggyon ang dahilan. Niyakap niya si Lucy pero trabaho lang daw iyon. Sinampal siya ni Lucy sa pagsabi kay Do Juan pero giit ni Sanggyon, tulong lang ito. Paalis na siya nang sabihing, iwan ko na kayo ng boyfriend mo, magpakasaya ka. Ngumiti si Lucy, kitang tanggap na ni Sanggyon ang lahat. Tangkang papasok at kakausap si Do Juan kay Shilu pero pinigilan siya ni Lucy. Maya-maya, habang naglalakad sila, sinabi ni Do Juan kay Lucy na alam niyang nagkita sila ni Jong at pinagsabihan niya si Jong na lumayo. Galit siya dahil itinago ito ni Lucy sa kanya. Nangako si Lucy na wala nang itatago kay Do Juan. Hinalikan siya ni Do Juan sa noo at nangako ring magiging tapat sa kanya. Sunod, pinakita ni Do Juan kay Lucy ang apartment na bibilhin niya, kaya natuwa siya. Naiwang mag-isa si Lucy sa hostel dahil nagbakasyon ang mga roommate niya. Nasira ang aircon at uminit kaya tinawagan niya si Do Juan. Sinabihan siya nitong mag-empake at doon muna tumuloy sa kanya hanggang bumalik ang mga kasama. Una ay tumanggi siya, ngunit nagpumilit si Do Juan. Dinala siya ni Do Juan sa bahay nito. Nagayos siya at paglabas nakita niya si Do Juan na nakapadyama kaya sa hiya ay bumalik agad siya sa kwarto. Pinalabas siya ni Do Juan kahit may trabaho pa siya. Ipinakita ni Do Juan ang bagong laro at niyaya siyang maglaro. Nakatutok si Lucy kay Do Juan kaya sinabi nito na mag-focus siya sa laro. Ngumiti siya. Tatayo sana siya pero naipit ang buhok sa butones. Nagpaalam siyang tatanggalin ito at pumayag siya. Nang makawala, hindi pa rin siya binitawan ni Do Juan. Hinila siya nito palapit at hinalikan. Gumanti siya ng halik at nag-enjoy sila. Ngunit kumalas si Lucy at nagpunta sa kwarto. Paggising ni Do Juan, nakaalis na si Lucy at may iniwang almusal. Pag-uwi niya, hinalikan niya ang tulog na si Lucy. Lumipas ang mga araw. Tapos na ang internship ni Lucy at nagregalo siya sa lahat ng katrabaho, pati kay Shilu. Salamat daw sa lahat ng natutunan niya sa kanya. Sa wakas, tumugon ng maayos si Shilu. Sinabi ni Lucy na alam niyang galit siya bilang matalik na kaibigan ni Jong. Nilinaw ni Lucy na hindi siya agaw boyfriend at na ang matalik na kaibigan ni Shilu ang may problema dahil sinusubukan nitong agawin ang taong may relasyon na. Pinayuhan niya si Shilu na ipatingin si Jeong sa isang mental health professional. Tahimik na nakinig si Shilu at napagtantong mali si Jeong sa simula. Nagdiriwang ang team ni Do Juan para sa paglulunsad ng kanilang bagong laro. Sa unang araw pa lang, naging malaking tagumpay na agad ang laro. Itinaas ng direktor ng kumpanya si Do Juan sa mas mataas na posisyon dahil sa kanyang sipag at labis siyang natuwa. Kinabukasan, malungkot si Lucy dahil may plano sana silang mag-camping ngunit malakas ang ulan. Iminungkahi ni Do Juan na mag-camping na lang sila sa loob ng bahay. Nag-set up sila ng tent sa sala. Habang nasa ilalim ng mesa si Lucy, hinila siya ni Do Juan. Sinubukan niyang lumayo pero naging romantiko sila. Biglang tumawag ang nanay ni Lucy sa video call. Pinakita ni Lucy ang apartment at nagsinungaling na nagka-camping siya sa kaibigan. Sinabi rin niyang pagmamayari ng kanyang lalaking kaibigan ng apartment. Biglang lumitaw si Sanggyon sa video call. Nagpicture sina Lucy at Do Juan at nadulas ang telepono mula sa kanyang kamay pero nagawa niyang itago si Do Juan sa kamera. Si Sanggyon, na alam na kasama si Do Juan, ay tumawa at pinatanong sa mama kung kanino siya bumagsak. Iniba ni Lucy ang usapan at binaba ang tawag. Balik sa hostel, naroon na ang lahat ng roommates. Binigay ni Shin kay Ming ang interview recording at nagpasalamat siya. Inamin ni Shin ang nararamdaman kay Ming. Gusto niya ito simula nang tulungan siya nito sa mga libro. Nagulat si Ming at sasagot sana pero sabi ni Shin ay pag-isipan muna ito at sumagot na lang sa susunod kahit alam niyang tatanggihan siya, saka siya umalis. Kasama ni Lucy si Sanggyon pauwi sa kanilang probinsya. Tuwang-tuwa ang mga magulang niya. Pagkatapos makasama ang pamilya, nag-message siya kay Do Juan sa kanyang kwarto. Masaya siya. Habang kausap niya si Do Juan, narinig siya ng kanyang ina na pumasok upang may ibigay at napagtanto nitong may nobyo si Lucy. Sinabi niya ito sa asawa at tinanong si Lucy. Inusisa ang pamilya ng lalaki. Batid ni Lucy na hindi pa dapat banggitin si Do Juan kaya iniwasan ang usapan. Nagbakasyon si Do Juan at pumunta sa bayan ni Lucy para kausapin ang mga magulang nito. Samantala, sinusuyo ni Lucy si Sanggyon. Nagtatanong kung pwedeng sumama sa party nito dahil alam niyang nandoon si Do Juan.
Kahit hindi sinabi, nahulaan ni Sang-gyun ang dahilan at isinama si Lucy. Habang naghahanda, sinabihan niya si Lucy na huwag nang magpakabaliw sa harap ng salamin. Naalala niyang tuwing may party sila ni Do-hwan, laging sumasama si Lucy. Napagtanto niyang bata pa lang ay hinahabol na ni Lucy si Do-hwan at ginagamit lang siya para mapalapit dito. Tahimik si Lucy, alam niyang tama ang sinabi ni Sang-gyun. Gulat na gulat si Sang-gyun sa pagiging manipulative ng kanyang kapatid. Nakapark ang kotse ni Sang-gyun sa hotel. Sumakay sina Lucy at Do-hwan sa likod. Pinanood sila ni Sang-gyun sa rearview mirror at sinabihang magpakahiya naman. Isinusuot lang ni Do-hwan ang seatbelt ni Lucy. Ibubunyag sana ni Sang-gyun na dinalaw ni Lucy si Do-hwan sa hostel, pero pinatahimik siya ni Lucy. Sa restaurant, habang magkahawak kamay, tinanong sila ng mga kaibigan kung sila na. Inanunsyo ni Do-hwan na girlfriend na niya si Lucy. Nagulat ang lahat at sinabing dati raw niyang tinatawag na kapatid si Lucy. Ipinaliwanag ni Do-hwan na matagal na siyang may gusto kay Lucy pero nahihiya siyang sabihin ito noon. Tinanong nilang lahat si Sang-gyun kung pumayag siya at sumagot siya ng oo na ikinagulat ng lahat. Sabi nila, kung sino man sa kanila ang naging boyfriend ni Lucy, malamang pinatay na sila ni Sang-gyun, masaya silang lahat at sobrang nalasing si Lucy, pero si Do-hwan na allergic sa alak ay hindi uminom. Habang inihatid siya ni Do-hwan pauwi, tinanong niya kung totoo bang allergic siya sa alak. Sumagot siya ng oo, pero hinalikan niya si Lucy at sinabing, wala na ang allergy ko ngayon. Hinalikan niya itong muli, kaya nahiya si Lucy at tumakbo paloob. Pumasok ang nanay niya sa kwarto at sinabing nakita silang magkasama ni Do-hwan. Sinabi niya kay Lucy na hindi sila bagay dahil mamamatay tao ang ama nito. At hanggang ngayon ay ginugulo pa rin sila ng mga pamilya ng biktima na maaaring mangyari rin sa kanya. Sabi ni Lucy na totoong mahal siya ni Do-hwan at mahal din niya ito. Pinag-isip siya ng ina sa agwat nila at kung seryoso siya kay Do-hwan bago umalis. Nag-aalala si Lucy kinabukasan. Dumating si Do-hwan at sinabing kakausapin ang mga magulang ni Lucy at pumayag siya. Maya-maya, namalengke si Lucy at ang ina, habang palihim namang tinawagan ng ama si Do-hwan. Sinabi ng kanyang ama kay Do-hwan na masaya siyang si Lucy ang kasama nito dahil palagi niya itong inaalagaan. Pero nag-aalala siya tungkol sa pamilya ni Do-hwan. Binanggit niya na ang ama ni Do-hwan ay nasa koma pa rin. Si Do-hwan. Ayaw ng kanyang ama na magkaproblema si Lucy. Sabi niya, bata pa si Lucy at puro pag-ibig lang ang nakikita, pero dahil mayaman sila, gusto nilang mapangasawa niya ay galing din sa marangyang pamilya para sa kanyang kinabukasan. Naintindihan ni Do-hwan at aayusin daw ang lahat bago umalis. Pag-uwi, nalaman ni Lucy na pinapupunta ng ama si Do-hwan para makipaghiwalay. Nalungkot siya at agad tinawagan si Do-hwan sa kwarto. Sinabi niya kay Do-hwan na siya ang perpekto para sa kanya at huwag niyang pakinggan ang sinasabi ng iba. Nagpanggap si Do-hwan kay Lucy na uuwi sa probinsya para sa isang emergency. Sinabi niya kay Lucy na huwag mag-alala at magpahinga na lang muna siya. Binaba niya ang tawag, pero alam ni Lucy na malungkot siya. Kinabukasan, nag-impake si Lucy at sinabi sa mga magulang na anuman ang mangyari, mananatili siya kay Do-hwan dahil totoo ang kanilang nararamdaman. Hiniling niyang pagkatiwalaan at bigyan sila ng pagkakataon. Hindi kumibo ang mga magulang niya at umalis na siya. Binalikan at tinawagan niya si Do-hwan pero pinaghintay siya nito para sunduin. Habang naghihintay, naalala niyang iniwan niya ang lahat para lang makipagkita rito. Pagdating ni Do-hwan, ipinakita niya ang diary niya noong bata pa siya. Nakasulat doon ang sikretong gusto niya ang kaibigan ng kuya niya. Mali ang spelling niya noong bata pa. Sa kabilang pahina, nakasulat na magtatrabaho siya pambayad sa utang ni Do-hwan. Nagulat si Do-hwan. Inamin ni Lucy ang kanyang nararamdaman. Alam niyang sinusubukan ni Do-hwan na sundin ang mga magulang pero hindi niya kaya nang wala ito. Niyakap siya ni Do-hwan at nangakong hinding-hindi siya iiwan kahit kailangang lumaban sa mga magulang nito. Maya-maya, nasa bahay si Do-hwan, nag-iisip kung paano niya mas napapaiyak si Lucy kaysa napapasaya. Nang lumapit si Lucy sa kanya, nangako siyang hinding-hindi na niya ito paiiyakin muli at sinabi niyang sana matagal na niyang sinabi na mahal niya ito. Hinalikan siya ni Lucy at gumanti siya ng halik. Kinabukasan, nakipagkita si Do-hwan sa direktor ng kanyang kumpanya at sinabi niyang magre-resign siya para magtayo ng sarili niyang kumpanya sa lungsod ni Lucy. Sabi niya, ginagawa niya ito para kay Lucy upang makumbinsi ang mga magulang nito at maprotektahan siya mula sa pamilya ni Jang. Nagulat ang direktor pero nag-alok siyang tutulong sa abot ng kanyang makakaya. Tumawag ang ospital kay Do-hwan at sinabing hindi maganda ang lagay ng kanyang ama at dapat na siyang magpaalam. Pumunta si Do-hwan sa ospital at umiyak sa kanyang amang walang malay. Sinasabing kung tinanggap lang sana nito ang pagkakamali, sana ay nakalabas na siya ng kulungan at buhay pa ang kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ama na dahil sa sobrang stress ng kanyang ina, ito ay pumanaw at itinago niya ang kanyang sakit para hindi magastos sa pagpapagamot. Sinabi niya sa kanyang ama na siya na lang ang natitira sa kanya. Nabayaran na niya lahat ng utang nila at hindi siya umiinom dahil natatakot siyang matulad dito. Gumalaw ang daliri ng kanyang ama at nagulat si Do-hwan ngunit pagkatapos ay huminto na sa paghinga ang kanyang ama. Pumanaw na siya.
Dumating si Lucy at niyakap ang umiiyak na si Do Juan. Nang araw na iyon, pumunta sina Do Juan at Lucy sa puntod ng kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina na si Lucy ang babaeng ikinuwento niya noon at ngayon ay nagmamahalan na sila. Bumati si Lucy sa kanyang ina at nangakong palaging aalagaan si Do Juan. Masaya si Do Juan at sinabi sa kanyang ina na pumanaw na rin ang kanyang ama at umaasa siyang magkasama na sila sa langit. Naging emosyonal siya at pinakalma siya ni Lucy. Lumipas ang panahon. Masayang magkasama sina Lucy at Do Juan, nagbibisikleta. Sabi ni Do Juan, pupunta siya roon para magtayo ng kumpanya sa loob ng 2 taon. Pinatapos muna niya si Lucy sa pag-aaral. Tinanong ni Lucy kung bakit hindi rito magnegosyo at sagot ni Do Juan, nais niyang patunayan sa mga magulang nito na siya ang tamang kapareha. Pumayag si Lucy at niyakap siya. Gabi noon, nag-iimpake si Do Juan habang nagluluto si Lucy. Lumapit siya kay Lucy at tinanong kung mamimiss siya nito at sumagot si Lucy ng oo dahil mawawala siya ng 2 taon. Hinalikan at isinama niya si Lucy. Kinabukasan, lumipad si Do Juan sa lungsod ni Lucy para sa bago niyang kumpanya. Emosyonal siya pero nangakong bibisita ng madalas. Magkasama sina Lucy at ang kaibigan niyang si Ling na gumagawa ng isang maliit na laro para sa kompetisyon sa universidad. Kasabay nito, abala si Do Juan sa lungsod ni Lucy, abala sa pagtatayo ng sarili niyang kumpanya. Sinusuri niya ang mga gusali para sa opisina, bumibili ng mga kagamitan at inaayos ang mga ito. Nag-interview siya para makabuo agad ng team. Maya-maya nakipagkita si Do Juan sa mga dating kaibigan. Habang nagkukwentuhan, nabanggit ng isa na nakita niya sina Do Juan at Lucy. Sinagot ni Do Juan ang tawag ni Lucy sa harap nila, kaya tinukso siya ng mga ito sa kanyang pagbabago. Matapos ang tawag, nakiusap si Do Juan kay Sang-gyun na itanong kung kailan pwede ang mga magulang ni Lucy. Kinabukasan, pumayag ang mga magulang ni Sang-gyun at inanyayahan siya sa bahay. Nagdala si Do Juan ng mga regalo at pagkain para sa pamilya. Habang magkakasama sila matapos kumain, naglakas loob si Do Juan na magsalita. Sinabi niya sa mga magulang ni Lucy na batid niya ang kanilang alalahanin sa kaligtasan ng anak dahil sa nakaraan ng pamilya. Ipinaliwanag niyang nagtatayo siya ng negosyong matatapos sa loob ng 2 taon. Ipinangako niyang poprotektahan at pasasayahin si Lucy at ginagawa niya ang lahat para sa kanya. Dahil sa kanyang dedikasyon, tinanggap na ng mga magulang ang kanilang relasyon. Natuwa si Do Juan at napagtantong mahalaga ang mabubuting magulang. Biro ni Sang-gyun, may mabuti rin siyang kapatid at ang relasyon nila ay parang dati lang. Nang unang makilala ni Do Juan si Lucy, siya ang pumunta sa paaralan nito kapalit ni Sang-gyun dahil tumanggi ito noon. Pag-uwi, video call ni Do Juan si Lucy at ibinalitang pumayag na ang mga magulang nito sa kanila. Tuwang-tuwa siya at sinabi niyang siya ang pinakamahusay. Pagkatapos, masigla niyang ibinalita na nanalo siya sa game competition na sinalihan niya at makakatanggap siya ng parangal. Sobrang proud si Do Juan sa kanya, ngunit malungkot niyang sinabi na hindi siya makakadalo sa seremonya ng parangal dahil sobrang dami niyang trabaho sa bago niyang kumpanya. Sa seremonya, kasama ni Lucy si Ling at tinatawagan si Do Juan. May narinig siyang bulungan at may pinakilalang espesyal na bisita. Laking gulat niya, si Do Juan iyon. Pumunta siya para makita si Lucy. Nang tawagin siya para magtalumpati, napansin niyang hindi siya makita ni Lucy. Lumapit siya at sinabing, "Pasensya na, hindi ako makita ng girlfriend ko kaya lumapit ako." Nagpalakpakan ng lahat habang si Lucy ay namula. Masaya na rin si Ming at Shin bilang magkasintahan. Sa wakas, tinanggap ni Lucy ang kanyang parangal at nag-group photo sila. Lumipas ang 2 taon. Ipinagdiwang nila ang kanilang pagtatapos. Sumasayaw at nagtatawanan silang lahat at kinukunan sila ng litrato ni Do Juan. Natutuwa siyang makita silang masaya. Naging medyo malungkot ang mood nang mapagtanto nilang magkakahiwalay na sila sa lalong madaling panahon. Sa hudyat ng nobyo ni Rose, sinabi ni Lucy kay Rose na nasira ang kanyang makeup at dapat niya itong ayusin. Pagkaalis ni Rose, naghanda ang lahat para sa isang proposal. Pagbalik niya, akala ni Rose ay para sa kanya ito, pero sa banner ay para kay Lucy pala na pinlano ni Do Juan. Dumating din ang mga magulang ni Lucy at si Sang-gyun na bakas ang labis na pagmamalaki. Lumuhod si Do Juan at nag-propose kay Lucy. Umiiyak na tinanggap ni Lucy ang alok at isinuot ni Do Juan ang singsing sa kanyang daliri. Ipinakita ang montage ng kanilang mga alaala mula simula hanggang wakas. Sa gitna ng hiyawan, naghalikan sina Do Juan at Lucy sa pagtatapos ng drama. Kaya naman, mag-subscribe at i-like ang video na ito para sa marami pang magagandang kwento. Ipaalam din po ninyo sa amin sa comment section kung sino ang pinakapaborito ninyong karakter sa drama na ito. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.